Si Kimura ay isang walang hiya at labis na humahanga na umiibig sa isang mahiyain na dalagang may malabong paningin. Gayunpaman, nang malaman niyang palagi nitong nakakalimutan ang kanyang salamin sa bahay, inalok niya itong tulungan ngunit nauwi ito sa pagkakataong mas mapalapit sila sa isa't isa. Nagsimula ang lahat nang nagmamadaling pumasok si Komura sa paaralan dahil sabik siyang makita ang babaeng kanyang iniibig, si Mi na may salamin. Habang nauupo si Komura, matindi siyang nakatitig kay Mi, umaasa na balang araw, ang makapal nitong salamin ay gagamitin upang mapansin ang kanyang pagkatao. Ngunit, kinabukasan, nagulat siya nang makitang nakalimutan ni Mi ang kanyang salamin at mukhang nalulungkot. Bigla, lumingon si Mi sa kanya at binati siya sa kauna-unahang pagkakataon, ipinapaliwanag na siya. Walang makita, kasama na ang pangit niyang mukha, kaya't halos wala siyang magawa. Nagtataka si Komura kung paanong hindi siya naisakay ni Truck-kun dahil sa kanyang pagkabulag habang papunta sa eskwelahan, ngunit nagpasya siyang tulungan ito sa nalalabing bahagi ng araw. Dito, tinanong niya ito kung alin sa kanyang mga aklat ang aklat sa kasaysayan, ngunit nang susubukang tingnan ni Komura, ay kinabahan siya sa sobrang lapit niya sa mukha nito at inalok na lang ang kanyang aklat, habang nanginginig na parang dahon. Inilapit ni Mi ang kanyang upuan kay Komura upang makapagbahagi sila, ngunit nag-aalala si Komura na marumihan ang kanyang pantalon at ipinilit na siya na lang ang gumamit nito. Sa kasamaang palad, dahil hindi siya makapagbigay ng dahilan kung bakit, ay nauwi sila sa pagbabahagi. Sinusubukan ni Komura na magpakalma hanggang sa lalo pang lumapit si Mi para mabasa niya ang mga salita sa aklat. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Komura at pinilit siyang gamitin ang aklat ng mag-isa. Iniisip niya na malamang makakalimutan na siya ni Mi kinabukasan at plano niyang pahalagahan ang aklat na ipinahiram niya at pag-aralan ito ng may pribadong pagpapahalaga sa gabi. Bigla, lumapit si Mi sa kanyang mukha na para bang gusto siyang halikan, pero ang totoo, tinanong lang niya kung sino siya. Nang ipakilala ni Komura ang sarili, nakilala niya itong kanyang kapitbahay at tinandaan ang kanyang pangalan, na nagpatunay sa kanya ng sobra-sobra kaya nawalan siya ng pokus sa natitirang bahagi ng klase. Pagkatapos ng klase, pumunta si Komura sa mga locker, kung saan nakita niya si Mi na litong-lito na suot ang kanyang sapatos. Nagpaumanhin si Mi at ipinaliwanag na dahil siya ay bulag ngunit hindi naman isang Marvel superhero, hindi niya mahanap ang kanyang sapatos at patuloy siyang naghahanap sa mga locker hanggang sa makakita siya ng katulad nito. Gayunpaman, hindi naman nagalit si Komura dahil ang makita ang mga paa ni Mi sa kanyang sapatos ay nagpaaktibo sa kanyang kakaibang hilig sa paa, at kaagad niyang hiniling na sana siya ang tinatapakan ni Mi. Pagkatapos ay sinabi ni Mi ang numero ng kanyang locker, at nang kanilang tingnan, na-realize niya na may palaka doon, kaya hindi niya nakilala ang mga yun bilang kanya. Nag-alala si Komura na baka maging kalaban niya ang palaka kung humingi ito ng halik, kaya mabilis niyang inalis ang palaka at ibinigay kay Mi ang kanyang sapatos. Nang pareho na silang makasuot ng tamang sapatos, nagsimula silang lumabas nang mapansin ni Komura na hindi nakatali ang sintas ng sapatos ni Mi. Pagkatapos, inalok niyang talian ang sapatos nito nang mapansin niyang kapantay ng kanyang mga mata ang palda nito at mabilis na kinailangan niyang isipin ang kanyang lola upang maiwasan ang anumang hindi nararapat na pag-iisip. Bigla, pinasalamatan ni Mi si Komura sa pagtulong sa kanya buong araw at lumapit para makita muli ang mukha nito upang hindi niya ito makalimutan. Sa kasamaang palad, ang tanging nakita lang niya ay ang kanyang mga pilik mata. Kaya sinabi niya kay Komura na ipakita sa kanya ng maayos sa susunod at lumayo. Nang gabing yun, hiniling ni Komura na sana makalimutan muli ni Mi ang kanyang salamin, bagaman nakakaramdam siya ng sama ng loob dahil sa gumawa ng ganoong makasariling hiling. Ngunit sa kanyang pagtataka, kinabukasan, narinig niyang sinabi ni Mi sa kaibigan niya na nabasag ang kanyang salamin at muli siyang naging bulag. Nang maglaon sa klase sa gym, nakonsensya si Komura dahil sa halos isumpa si Mi na mawala ang salamin niya, kaya tumayo siya sa harap nito upang hindi siya matamaan habang nagda-dodgeball. Pagkatapos ay kumapit si Mi sa kanya para sa proteksyon, ngunit ang tanga ay natigilan kaagad at natama ng bola at nawala sa laro. Nang maglaon sa klase, hirap si Komura na manatiling gising nang mapansin niyang nakasubsob muli ang ulo ni Mi sa kanyang libro, na nagbigay inspirasyon sa kanya na maging isang seryosong estudyante hanggang sa gamulong ito at napagtanto niya. Tulog na tulog siya. Nang sandaling yun, napansin ng guro at tinawag si Mi para bumangon, ngunit itinaas ni Komura ang kamay niya at iginiit na tinititigan lang ni Mi ang libro niya nang malapitan dahil hindi siya makakita.
Naniwala ang guro dahil hindi sapat ang bayad sa kanya para maniwala pa sa iba, pero kailangan pa ring isipin ni Komura kung paano gisingin si Sleeping Beauty. Nang sandaling yun, nagising si Mina litong-lito at aksidenteng tinawag si Komura na daddy. Napagtanto ni Komura na marahil ay kalahati pa rin ang tulog niya, ngunit habang tinatang kanyang itama ito, sumandal si Mi sa balikat niya, na tila nagpatutuo sa mga lihim na pangarap ni Komura. Sa kasamaang palad, ginaisang ng guro si Mi sa medyo mariing paraan dahil hindi sapat ang bayad sa kanya para hindi rin kayang magmahal. Kinabukasan, pumasok si Mi sa eskwela nang walang salamin at muling matamang tumitig sa mukha ni Komura, dahilan para mamula siya. Gayunpaman, nang magpasalamat siya sa Diyos na hindi siya makita nitong namumula, ibinunyag ni Mi na nakasuot siya ng contact lenses at sa wakas ay nakita ng maayos ang kanyang mukha. Kinabukasan, magkasama sina Mi at Komura sa lunch duty nang magsimula siyang maghain ng napakaraming nilagang ulam na parang pwedeng languyan ng mga estudyante. Humiling si Komura na siya na lang ang maghain ng nilaga, ngunit sinabi ni Mi na tatapusin niya ito, kaya sinabihan niya itong maghinay-hinay sa paghain ng nilaga, at ginawa niya ito sa susunod na estudyanteng malas. Pagkatapos nito, sinabi ni Mi na hindi na siya makapaghintay na matikman ang nilagang sabaw, kaya tinanong ni Komura kung gusto niya ang nilagang sabaw. Nang sabihin ni Mi na gusto niya, naisip ni Komura na sa wakas ay nagiging malapit na sila sa isa't isa. Ngunit naabala sila ng isang taong malaki ang katawan, na sumulpot at humingi ng mas maraming karne. Sinabi naman ni Mi na patatas lang ang maibibigay niya, kaya binigyan niya ang mahilig sa pagkain ng isang katsarang karne at humingi ng paumanhin sa pagtanggi sa kahilingan nito. Nang matapos silang maghain, inabot ni Mi kay Komura ang isang bandeja ng tanghalian nito at bamulong sa kanyang tenga, sinabing sinadya niyang itago ang ilang karne para rito, upang makabayad sa tulong nito noong nakaraang araw. Habang natutuwa si Komura sa bagay na ito, sinabi niya rito na panatilihing lihim yun, ngunit hindi alam. Sa kanya, narinig ng lahat sa silid. Di nagtagal, nang umupo si Komura upang kumain, napansin niya na puno ng patatas ang kanyang plato, ngunit kumain pa rin siya dahil ang intensyon ang mahalaga. Kinabukasan, nang dumating si Mi na mukhang gulong-gulo, itinuro ni Komura na nakalimutan na naman niya ang kanyang salamin. Matapos sisihin ang sarili, kinuha niya sa kanyang bag ang isang pakete ng contact lenses. Habang tinitingnan ni Komura ang mga ito, sinabi ni Mi na ayaw niya kung paano sila lumulutang-lutang at sinabing nahihirapan siyang tanggalin ang mga ito. Gayunpaman, sinubukan niyang isuot ang mga ito, ngunit sumuko siya sa kalagitnaan, sinasabing lumuluha na ang kanyang mga mata. Agad na tumayo si Komura at sumigaw para marinig ng buong klase na ipagtatanggol niya ito. Gulat, sinabi ni Mi na kakaibang seryoso yun, ngunit nang pasalamatan niya ito, parang nilipad ang ulirat ni Komura. Kinabukasan, pumasok si Mi sa klase na suot ang kanyang salamin, ngunit dahil nakasimangot siya gaya ng dati, nagtataka si Komura kung may issue siya sa pamilya. Pagkatapos niya itong batiin, tinanong niya kung bakit siya naniningkit kahit nakasalamin, at sinabi niyang pinanlabo ng panahon ang kanyang salamin. Nang pumasok sa klase si Takita, isa pang nakasalamin, na may malabong salamin, si Komura. Iniisip niya na siguro mahirap magsuot ng salamin. Nang sandaling yon, napagkamala ni Mi si Takita na estranghero at sinabi niya kay Komura. Ngunit ipinabatid ni Komura na si Takita yon, ang kanilang kaklase. Sinabi naman ni Mi na hindi niya ito nakilala dahil hindi niya makita ang mga mata nito. Pagkatapos nito, nagtataka siya kung nakikilala rin siya ng mga tao, ngunit siniguro ni Komura na oo. Kaya, sinabi ni Mi na ayos lang basta nakikilala siya ni Komura, at habang umuulit ang kanyang mga salita sa isip ni Komura, pinaalalahanan niya ito na magpapalit sila ng klase at umalis siya. Kalaunan, tinanong ni Mi si Komura para sa kanyang mga detalye sa pakikipag-ugnayan, at masaya niyang sinabi na ibabahagi niya ang mga ito ng milyon. Gayunpaman, nang sabihan niya itong kumalma, tinanong nito kung bakit gusto niya ang kanyang kontak, at ipinaliwanag nitong baka kailanganin niya ang tulong nito balang araw. Aniya, ang utak niya ay mas butas-butas pa kaysa kay SpongeBob. Nagulat si Komura at tinanong kung bakit hindi na lang ang kanyang pamilya ang tanungin niya, ngunit sinabi nitong nahihiya siya sa lahat maliban sa kanya. Nang marinig ito, napatayo si Komura mula sa kanyang upuan, labis ang tuwa, habang ipinapaliwanag ni Mi na nakita na siya nito sa pinakamalala niyang kalagayan at kailangan niya itong sandalan.
Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Komura ng text mula kay Mi na humihingi sa kanyang magkita sa isang istasyon, at sa tindi ng pagkagulat, nahulog ang mangmang mula sa kanyang kama. Pagdating niya sa istasyon, nakita niya si Mi na naghihintay sa kanya nang walang salamin, kaya dali-dali siyang lumapit upang salubungin ito, at humingi ng paumanhin si Mi sa paghila sa kanya. Nang tanungin niya kung nakalimutan nito ang salamin, sinabi ni Mi na nakatulog siya sa tren at nawala ang salamin nang bumaba siya. Dahil dito, sinabi ni Komura na hindi talaga siya bagay magsuot ng salamin. Ngunit sinabi ni Mi na may pupuntahan siya at hiniling kay Komura na ihatid siya doon. Dahil ito ang kanyang unang pagkakataon sa isang sitwasyong parang date, naramdaman ni Komura ang kakaibang kilig at pumayag na maging guide dog niya. Gayunpaman, nang hawakan nito ang kanyang kamay, nanigas siya sa kinatatayuan. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, umupo silang dalawa habang umorder si Mi ng isang piraso ng cake at ipinaliwanag na determinado siyang matugunan ang kanyang pagke-crave. Habang nakaupo ang kanyang petsa na walang pera, hinahangaan ang cute nitong pagmamahal sa cake, nakikipagbuno si Mi sa plato gamit ang kanyang tinidor. Sa puntong ito, naisip ni Komura na sinusubukan niyang hanapin ang cake, at nang sabihin ni Mi na mahirap itong kainin, inalok niya itong subuan. Nang mapagtanto niya kung paano yun tunog, sinubukan niyang bawiin ang kanyang alok, ngunit hindi na makapaghintay si Mi na isubo niya ito sa kanyang bibig. Matapos pag-isipan kung dapat ba niyang bisitahin muna ang mga magulang nito upang hingin ang kamay nito, nagsimula siyang magsubo. Pagkatapos, dumiretso sila sa tindahan ng salamin, at ibinunyag ni Mi na umorder siya ng bagong salamin. Dahil hindi natugma ang mga lumang lente. Pagkaraan ng maikling panahon, sinuot ni Mi ang bago niyang salamin at sinabing malinaw na siyang nakakakita, ngunit agad na nakaramdam ng kawalang silbi si Komura. Kaya't lumingon siya at nagtaka kung dapat ba niyang putulin ang kanyang kamay at ilagay ito sa isang museo. Nagpasalamat siya kay Mi at tumalikod upang umalis, ngunit hinawakan siya nito at tinanong kung nagmamadali siya. Bilang tugon, sinabi ni Komura na malaya siya, kaya't sinabi ni Mi na gusto niyang magkasama pa sila ng mas matagal dahil malinaw na niya siyang nakikita. Nagulat. Namula ng husto ang pisngi ni Komura, kaya't tumingin siya sa malayo bago pa siya matuno sa titig nito. Matapos magkasama sa natitirang bahagi ng araw, nagpaalam si Mi sa kanya at umuwi, naiwan. Kanyang kurutin ang pisngi upang tingnan kung nananaginip siya. Samantala, habang pauwi, naiisip ni Mi si Komura at napagtanto niyang titig na titig siya rito buong araw. Kinabukasan, dumating si Mi na may maskara at ang kanyang malabong salamin, kaya tinanong ni Komura kung sipunin siya. Nang kumpirmahin ito ni Mi, sinabi niyang hindi ito seryoso. Pagkatapos noon, tinawag si Komura ng ilang kaibigan at nagsimulang pagtawanan ang malabong salamin ni Tekita. Bagaman nakakatawa ito para sa kanya, pilit na pinipigilan ni Komura ang sarili na tumawa, at nang bumalik siya para makipagkita kay Mi, nawala ang kanyang salamin, kaya tinanong niya kung nasaan ang mga ito at sinabi niyang nakalimutan niya ang mga ito. Gulat, sinusubukan ni Komura na magtanong pa, ngunit pinagalitan siya nito, na sinasabing nakalimutan niya ang mga ito. Pagdating sa paaralan kinabukasan, nakita ni Komura si Mi nang umingiyaw sa publiko at nang mapagtanto kung gaano kat-emes ang tunog niya, kinuha niya ang kanyang telepono upang i-record ang kanyang cute na crush, ngunit pinigilan niya ang sarili. Napagtanto niya na nagkamali siya sa pag-aakalang pusa ang isang puting plastic bag, dahil nakalimutan niya ang kanyang salamin gaya ng dati. Naisip ni Komura na mapapahiya siya kapag nalaman niyang hindi ito pusa, kaya sumama siya sa kanya sa kalokohan. Noon din, hinawakan ni Mi ang kanyang buhok at napagkamalan siyang isa pang pusa, ngunit sa pagtingin ng malapitan, nadiskubre niya na si Komura ito. Kalaunan, dumating si Komura sa klase at nakita si Azuma, ang pinakagwapong lalaki sa klase, na tinutulungan si Mi na maghanap ng kung ano sa bag nito. Habang pinapanood silang maging komportable, muntik nang lumuwa ang mga mata ni Komura. Kaya mabilis siyang lumingon at tinanong ang sarili kung bakit siya nagagalit dahil nakikipagkaibigan si Mi sa ibang lalaki. Saka, narinig niyang nagpasalamat si Mi kay Azuma, na iniisip na siya yon. Nilinaw naman ni Azuma na siya yon at tinanong kung bakit niya akalaing si Komura siya. Bilang tugon, humingi ng paumanhin si Mi at sinabing si Komura ang kanyang utusan, kaya naging ganoon siya casual. Kasama niya, iniisip na siya si Komura. Habang nakatayo siya doon, nakatingin tulad ng sirang karakter ng laro, sinulyapan siya ni Mi, kaya nagulat siya ng husto. Kinabukasan, nang dumating si Mi nang walang salamin,
Tinanong siya ng kanyang mga kaibigan kung bakit niya laging nakakalimutan ang mga ito, at sinabi ni Mi na hindi niya sinasadya. Kaya sinabi ng isa niyang kaibigan na malapit nang kumulubot ang kanyang mukha sa kakakunot noo, habang idinagdag naman ng isa na nakakatakot siyang tingnan kapag nakakunot ang kanyang noo. Kaya pumunta si Mi sa palikuran at tinitigan ng salamin habang iniisip ang mga komento ng kanyang kaibigan. Pagkatapos, nang dumating si Komura sa klase, narinig ni Mi ang kanyang boses at humarap sa kanya nang walang nakakunot ang noo. Biglang nawala ang buong mundo sa paligid ni Komura sa loob ng ilang segundo, ngunit bumalik siya sa kanyang dati at sinabing sinubukan lang niyang huwag sumimangot, ngunit mahirap makakita. Gayunpaman, maghapon na tulala si Komura at paulit-ulit na inaalala ang eksena sa kanyang isip. Kinabukasan, inanyayahan ni Mi si Komura na maglaro ng word game kasama siya dahil palagi siyang talo kapag kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit ang ideya ng pakikipagpalitan ng salita sa kanya ay nagpapakaba kay Komura ng labis, kaya siya ay naging tensyonado. Nang simulan nilang maglaro, napansin ni Mi na nagpaparaya si Komura sa kanya, kaya sinabi niya rito na huwag mag-atubiling pahirapan siya. Pagkatapos, ang laro ay naging napakatindi kaya nahuli nila ang atensyon ng lahat sa klase. Pagkatapos ng klase, magkasamang nagtupad ng tungkulin sa paglilinis sina Mi at Komura at sinabi niyang sa tingin niya ay malinis ang mga sahig, dahil ang kanyang mga mata ay tila palamuti lamang. Samantala, nakaramdam ng kagalakan si Komura sa kanyang pagod basta't nandoon si Mi kasama niya, bagaman nais niyang mawala na lang ang ibang mga estudyante para mas makagalaw siya ng malaya. Bigla, nakita ni Komura ang isang ipis na gumagapang malapit kay Mi at naisip niyang dahil hindi niya ito makita, magpapanik ito kung sasabihin niya, kaya tinawag niya ito at sinabing lumapit sa kanya. Ngunit habang lumapit siya sa kanya, isa pang estudyante ang nakakita sa ipis at sumigaw. Agad-agad na hinawakan ng mahigpit ni Mi si Komura, tinatanong kung nasaan ang ipis, pero hirap na hirap ang kawawang binata. Kinabukasan, pagdating ni Komura sa eskwelahan, binati siya ni Mi at sinabing nakalimutan na naman niya ang salamin niya, pero itinuro ni Komura na nasa noo niya yun. Nagulat, inabot ni Mi yun, pero nabitawan niya, kaya mabilis itong pinulot ni Komura at sinabing hindi ito basag. Pagkatapos nito, sinabi ni Mi na wala siyang ideya na nasa noo niya yun, kaya ipinikit niya ang mga mata niya at ngumuso, na nagpaisip kay Komura kung ito ay isang berdeng ilaw. Gayunpaman, pinigilan niya ang pag-iisip ng kung ano-ano at isinuot muli ang salamin sa kanya. Sa sandaling yun, hinawakan ng kamay ni Komura ang buhok ni Mi, at bigla siyang nagalit ng husto. Maya-maya, ilang mga babae sa paaralan ang nag-uusap tungkol sa paghatid ng sulat at nagtakbuhan palayo, ngunit lingid sa kaalaman nila, nahulog nila ang sulat. Kaya dumating si Mi at kung paano man ay nakita niya ang sulat sa sahig. Nang pulutin niya ito at isinubsob ang mukha dito, dumating si Komura, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang sulat at masasabi niya kung sino ang sumulat nito dahil may mga bato siya sa mata. Kaya tiningnan ni Komura ang sobra at napagtanto niyang ito ay isang liham pag-ibig na nakasulat para kay Izuma. Pagkatapos ay tinanong ni Mi kung ano ang nilalaman ng sulat, ngunit sinabi ni Komura na ang nakikita lamang niya ay nakasulat ito. Kay Izuma, mabilis, kinukuha ni Mi ang sulat mula sa kanya at nagtungo upang hanapin si Izuma, habang si Komura ay humahabol sa kanya. Hindi nagtagal, nakita ni Mi si Izuma at inabot ang sulat sa kanya nang walang paliwanag, kaya napaisip siyang galing ito sa kanya. Habang nagpapanik si Komura dahil dito, bumalik si Mi sa kanyang upuan, habang iniisip ng lahat na may gusto siya kay Izuma. Kaya si Komura ay pumasok sa klase ng labis ang kahihiyan, na parang nawala na ang lahat sa kanya. Samantala, nagtataka si Mi sa kakaibang pakiramdam mula sa lahat sa klase, kaya nilapitan siya ng ilang babae para tanungin kung may gusto rin siya kay Izuma. Nang marinig ito, sumulyap si Komura sa kanila. Umaasang lilinuwin ni Mi na ito'y isang pagkakamali, ngunit sinabi nitong gusto niya si Izuma, ikinagulat ng buong klase. Si Komura naman, sinubukang bigyan ng salitang L ng ibang kahulugan sa kanyang isip. Nang umalis si Izuma para basahin ang liham ng sarilinan, sinundan siya ni Komura at sumilip upang makita ang kanyang reaksyon matapos basahin ang liham. Bigla, nakita niyang tumatawa si Izuma at nagsimulang makaramdam ng pagiging talunan, dahil hindi sapat ang kanyang itsura para makipagkumpetensya kay Izuma. Pagbalik sa klase, nakita niya ang mga babae na patuloy pa ring sinusubukang i-recruit si Mi sa fan club ni Izuma at ninais na sana'y maglaho na lang sila.
Nang bandang huli, habang iniisip ni Komura kung paano linawin ang di pagkakaunawaan, naiisip niya kung totoo bang di pagkakaunawaan ito, dahil si Izuma ay ang gigachad na hinahangaan ng bawat babae. Habang tahimik siyang nagmumuni-muni, tinusok siya ni Mi, at tinanong kung bakit siya umiiyak, pero pilit siyang ngumiti at sinabing maayos lang siya. Pagkatapos, tinanong niya si Mi kung ano ang nararamdaman nito kay Izuma, at sinabi nitong gusto niya ito, na nagpatakas sa kanya kung anong klaseng paggusto ang ibig sabihin nito. Gayunpaman, nang idinagdag niya na inaasahan niyang tanungin siya ng mga tao kung gusto niya ito, nagliwanag ang mukha ni Komura at tinanong siya kung bakit. Bilang tugon, sinabi ni Mi na nahulog na ang loob niya rito at umamin na gusto niya ito. Habang paulit-ulit itong naglalaro sa kanyang isip, dumating si Azuma na may sagot, at nang kuhanin niya ito, ibinigay niya ito kay Komura upang basahin para sa kanya. Dahil kinatatakutan ni Komura ang laman ng liham, dahan-dahan niya itong binuksan at nakita ang mensaheng nagsasabing gusto rin niya si Mi. Gulat na pinanood ni Komura si Izuma na umalis upang linawin ang hindi pagkakaunawaan at nagpasalamat sa tulong. Tinanong naman ni Mi kung ano ang nasa liham, kaya sinabi niyang pinasalamatan siya ni Izuma sa paghatid ng liham. Ilang araw pagkatapos, malamig ang panahon, kaya nagpa siya si Komura na kumuha ng kape, ngunit nakasalubong niya si Mi sa vending machine. Sinabi naman niya na sumusubok siyang kumuha ng mainit na koko dahil sa lamig. Nang marinig ito, naisip ni Komura na baka isinuko na niya ang paggamit ng salamin at tinanong kung makikilala niya ang inuming kakao. Bilang tugon, sinabi ni Mi na magiging ayos lang siya, ngunit itim na kape ang napili niya, kaya tinanong ni Mi si Komura kung umiinom siya ng itim na kape. Samantala, nabigla ang hanggal sa katotohanang nahawakan ng kanyang labi ang lata. Habang nag-aalinlangan siya, tinanong ni Mi kung ayaw niya nito at nagpasya na siya na lang ang iinom, ngunit kinuha ni Komura ang inumin. Matapos mapagtanto na magugulo ang kanyang isip sa buong linggo kung itutuloy niya ang hindi direktang halik, umuamin siya na hindi niya gusto ang inumin. Kinabukasan, nagmamadali si Komura papunta sa eskwelahan dahil magdamag siyang nag-doom scroll sa. Ngunit bigla niyang nakita si Mi na nagmamadali ring papunta sa eskwelahan. Dali-dali siyang humabol at binati siya, ngunit sumagot si Mi, iniisip na isa siyang matanda na mapanganib ang ginagawa sa puso. Nang makarating sila sa tawiran, napansin ni Komura na magulo ang buhok nito at nakita niyang nakatupi ang palda nito sa likod. Dali-dali siyang tumingin sa malayo upang maiwasan ang pagdurugo ng ilong at sinabi ito sa kanya. Humingi naman ng paumanhin si Mi at inayos ang sarili, dahilan upang mapagtanto ni Komura na akala pa rin ni Mi ay estranghero siya. Nagkomento naman si Mi sa gulo niyang buhok at sinabi na ayaw niyang makita siya ni Komura na parang dinaanan ng buhawi. Habang nangyayari ito, lubos na nagulat si Komura at napaupo sa tawiran habang nagmamadali namang pumunta sa eskwelahan si Mi. Nang maglaon sa eskwelahan, tinulungan ni Komura si Mi na maglakad patungo sa opisina ng nurse, habang humihingi ito ng paumanhin sa pagkapilay ng kanyang bukong-bukong at sa pagkabali ng kanyang salamin. Nang maalala ni Komura ang paggawa nito ng warm-up exercises, bigla niyang naalala si Azuma na sumisigaw na dalhin niya si Mi sa opisina ng nurse at nagtaka kung ito ba ay sumusuporta sa kanya. Noon din, humingi ng paumanhin si Mi sa pagiging mabigat nito at ipinaliwanag na tumaba siya, na ikinagulat ni Komura, na pagkatapos ay nagtaka kung bakit ito nag-aalala sa kanyang hitsura. Ngunit pagkatapos, tiningnan niya ito at nakita ang kanyang walang kapintasang mukha, kaya nagpasya siyang mamamatay siya sa kanyang bundok kahit pa tumaba siya na parang isang sumo wrestler. Sa opisina ng nurse, sinabi ni Komura kay Mi na sumandal sa kung ano at kumuha ng upuan para sa kanya, ngunit lumingon siya at nakita si Mi na nakatayo sa timangan. Kaya sinabi niya na hindi siya dapat nakatayo roon, ngunit napansin ng sukat ng timangan na nasa limitasyon nito. Sakto, napagtanto ni Mi na nakatayo siya sa timangan, kaya sinabi niya rito na kalimutan ang nakita nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Komura si Mi na nagpupumilit abutin ng isang poster sa notice board, kaya tinanong niya kung anong ginagawa niya. At sinabi niya na pinapalitan ng guro sa kanya ang dokumento sa board. Naiinis sa guro, sinubukan ni Komura na tumulong ngunit napagtanto niya na kulang siya ng ilang pulgada. Walang ano-ano, lumitaw si Azuma at madaling pinalitan ang dokumento. Kaya pinasalamatan siya ni Mi, akala niya si Komura ito. Ngunit sinabi ni Azuma na siya yun at umalis, iniwan si Komura na pakiramdam niya ay wala siyang silbi.
Nang maramdaman nito, tinanong ni Mi kung ayos lang siya, at sinabi niyang sana ay mas tumangkad pa siya. Ngunit sinabi ni Mi na sakto lang ang tangkad niya para sa kanya dahil ito ang paraan niya para makilala siya, at idinagdag na gusto niyang makita ang kanyang mukha. Habang siya ay umaalis, malungkot niyang sinabi na malapit na siyang tumangkad, ngunit nais ni Komura na sana'y hindi na siya tumangkad pa. Pagkatapos, nakita ni Komura si Mi na nagbabasa ng libro na may luhaang mga mata at nagtaka kung siya ba ay sawi. Habang nagtataka siya kung dapat siyang makialam, ibinunyag ni Mi na may nakita sila ng kanyang mga kaibigan sa isang libro na nagpatawa sa kanya ng husto hanggang sa lumuha siya. Nakahinga siya ng maluwag na hindi siya nalungkot. Ngumiti si Komura sa sarili hanggang sa matanto niya na hindi pa niya ito nakitang tumawa. Pagkatapos ay naisip niya kung ano ang hitsura nito kapag tumatawa at pinagsisihan na wala siya sa klase upang makita yon. Ilang sandali pagkaraan, napansin ng isang babae ang isang ulap na hugis puso sa kalangitan at tinawag ang pansin ng lahat dito. Ngunit nang sulyapan ni Komura si Mi, nakita niya itong nagpupumilit makita yon, at kahit sa mga klase, sinusubukan niyang makita ngunit hindi niya magawa. Kaya kalaunan sa araw na yon, nagpadala si Komura ng larawan ng ulap sa kanya na nagpasaya sa kanya. Kinabukasan, sigurado si Mi na dinala niya ang kanyang salamin ngunit hindi niya ito makita, kaya nagtataka siya kung saan niya ito nailagay. Sa ibang lugar, tinawagan ng isang babaeng nagngangalang Som-iya si Komura upang tanungin kung kay Mi ang isang pares ng salamin na nakita niya. Agad itong nakilala ni Komura at kinumpirmang sa kanya nga. Kaya sinabi ni Som-iya na nakita niya ito sa lababo ng banyo at isinuot ang salamin sa kanya. Biglang nahilo si Komura at muntik ng matamba, kaya sumandal siya sa dingding, hindi niya namamalayang naidikit niya si Som-iya sa dingding. Nagkataon namang dumating si Mi at nakita sila, ngunit nagtataka siya kung sino sila, hanggang sa tanungin ni Som-iya si Komura kung sinubukan niyang itulak siya sa pader. Nang marinig ang pangalang ito, dali-daling nilapitan ni Mi si Komura at itinulak siya palayo. Sa katapusan ng linggo, pumunta sila ni Komura sa tindahan ng salamin, at pinasalamatan siya ni Mi sa pagbibigay ng kasama sa kanya. Ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang palitan ang frame ng kanyang salamin, at dahil hindi available ang kanyang tatay, kailangan niya ng tulong niya sa pagpili. Gayunpaman, nang simula ni Mi na suotin ang mga salamin, lahat ng ito ay bagay sa kanya. Kaya palaging pinupuri ni Komura siya at pinagsasabihan ang sarili para dito. Bigla, nagsimula siyang mag-isip ng mas maganda na sasabihin, pero ininterrupt siya ni Mi sa kanya at nagtanong kung ayos lang siya, matapos niyang tiyakin dito na maayos lang siya. Ipinaliwanag ni Komura na maganda pa rin siya sa kanya kahit ano pa ang suotin nito at humingi ng paumanhin sa pagiging walang silbi, kaya pinili ni Mi ang karaniwan niyang disenyo ng salamin. Kinabukasan, dumating siya ng walang suot na salamin at ipinaliwanag na isinuot niya ang bago niyang salamin habang natutulog, at ito ay nabalik, dahilan para isipin ni Komura na kailangan na niyang magsimulang kumita ng pera para alagaan ito. Ilang sandali pagkatapos, si Komura ay lumabas para sa isang utos at nakakita ng ilang nakabalot na regalo sa labas ng isang tindahan ng regalo. Sa sandaling yun, na-realize niya na malapit na ang araw ng mga puso at malakas na hiniling na sana'y bigyan siya ni Mi ng regalo. Nakakagulat, lumitaw si Mi sa likod niya at nagtanong kung binanggit niya lang ang pangalan nito. Nagulat, natarante si Komura habang sinabi ni Mi na nagkataon lang ang pagkikita nila. Pagkatapos ay tinanong niya kung namimili ito, at nang kumpirmahin ito, napansin niyang hindi ito nakasuot ng salamin kahit nasa labas ng eskwelahan. Kaya tinanong niya kung bakit ito umalis ng bahay nang walang salamin, at sinabi ni Mi na magiging ayos lang siya dahil pamilyar siya sa lugar. Bigla, itinuro ni Mi na may sinabi ito tungkol sa pagbibigay niya ng regalo sa kanya, ngunit nakatayo si Komura roon at nakatitig na parang robot na may diferensya dahil hindi niya kayang sabihin ang totoo. Bigla, napansin ni Mi ang kanilang paligid at nagtanong kung bakit pula ang lahat. Habang patuloy na nag-iisip ng malalim si Komura para sa ideya, sabi ni Mi, baka nagre-renovate sila. Gamaan ang loob ni Komura, iniisip niyang wala itong alam sa nangyayari, kaya nang sabihin ni Mi na pupunta siya sa supermarket, sumama siya. Sa supermarket, nagsimulang makadama si Komura na para siyang may asawa at pinasalamatan ang mga Diyos ng kwento sa paggawa ng pagkakataon. Bigla, kinuha ni Mi ang atensyon ni Komura sa tambak ng mga regalo sa araw ng mga puso, at bigla siyang kinabahan. Naalala tuloy ni Mi ang komento niya tungkol sa pagbibigay nito sa kanya ng regalo,
Kaya tinanong niya ito kung ano ang gusto nito mula sa kanya. Pero nang nagsimulang kumirat muli ang utak ni Komura, isang tindera ang nagtanong kung gusto nilang tumikim. Kaya mabilis na binago ni Komura ang usapan at sinabi kay Mi na namimigay sila ng libreng sample. Gayunpaman, nang lumingon siya para tingnan, napansin niyang nagbabahagi na ng tsokolate ang mga staff ng tindahan, at dahil baka ipaalala nito kay Mi ang kanilang hindi natapos na usapan, sinubukan niyang pigilan itong lumapit. Gayunpaman, lumapit si Mi sa attendant at tinikman ang isa sa mga tsokolate. Kaya mabilis na kumuha si Komura ng isang pakete at hinayla si Mi. Ngunit nang mapagtanto niyang magkahawak sila ng kamay, binitiwan niya ang kamay nito at humingi ng paumanhin. Sinabi naman ni Mi na mainit ang kamay niya, taliwas sa kanya na malamig, at idinagdag na ang kanyang malamig na kamay. Perpekto para sa paggawa ng tsokolate. Mausisa, tinanong ni Komura kung gumagawa ba siya ng tsokolate, at nang kumpirmahin ito ni Mi, idinagdag niya na papalapit na ang araw ng mga puso. Bigla, naisip niya na kaya pala pula ang lahat sa paligid, ngunit sinubukan ulit ni Komura na ilihis ang kanyang atensyon. Sa pagkakataong ito, tinanong ni Mi kung sinasabi niya na gusto niyang bigyan siya ng tsokolate. Nang marinig ito, natarante si Komura, iniisip na napagtanto ni Mi na may gusto siya dito. Ngunit habang inihahanda niya ang sarili na harapin ang lahat, sinabi ni Mi na plano niyang mamigay ng tsokolate sa kanyang mga kaibigan, kaya nang sabihin niyang bibigyan din siya, gamaan ang pakiramdam ni Komura ngunit nagsimulang. Nagtataka kung na-friendzone ba siya. Sa wakas, dumating ang araw ng mga puso, at pinapanood ni Komura si Mi na magbigay ng para sa mga kaibigan habang matyaga siyang naghihintay ng para sa kanya. Gayunpaman, di nagtagal ay nagsimula siyang mag-alala na baka nasa friendzone na nga siya. Ngunit lumitaw si Mi at kinapa ang bag niya para sa tsokolate para kay Komura. Sa kasamaang palad, nakita niyang walang laman ang bag at sinabi niyang akala niya ay may naitabi pa siya para sa kanya. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Mi at bumalik sa kanyang upuan, na mukhang balisa. Samantala, naisip ni Komura na kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na taon at nagtaka kung nasa friend zone pa rin ba siya noon. Bigla, naisipan niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Mi, ngunit nawalan siya ng lakas ng loob. Habang kinakalaban niya ang kanyang mga panloob na pagdududa, tinawagan ni Mi si Komura upang tanungin kung libre ba ito pagkatapos ng klase, ngunit patuloy itong nakatitig na parang tulala. Pagkatapos ng klase, ipinaliwanag ni Mi na plano niyang bigyan ito ng ibang regalo dahil kaibigan din niya ito, ngunit sinabi ni Komura na huwag na niya itong alalahanin. Sa kabila nito, sinabi ni Mi na hindi niya alam kung ano ang ibibigay dito, kaya binigyan niya ito ng pagkakataong humingi ng kahit ano, at gagawin niya ito. Nagulat, napabalikwas si Komura, at pagkatapos ng maikling katahimikan, nagpasya siyang gumawa ng hakbang. Bigla, parang nalunok ang kanyang dila habang pinipilit niyang alalahanin ang mga pick-up lines na natutunan niya mula kay Grok. Makalipas ang ilang sandali, sumuko ito at sinabing sasabihin na lang niya ito sa ibang pagkakataon kung kailan makikita niya. Kanyang mukha. Nang marinig ito, sinabi ni Mi na kailangan niyang huwag nang makalimot sa kanyang salamin, na labis na ikinatakot ni Komura. Pagkatapos, nakita ni Mi ang isang tsokolate sa kanyang bulsa at sinabing yun pala ang kanyang merienda. Ibinigay niya ito kay Komura bilang tsokolate ng kaibigan habang pinahahalagahan naman ito ang kanyang pagiging inosente. Nang hapon na, chinek ni Mi ang kanyang timbang sa bahay at hindi makapaniwala na isa na siyang heavyweight champion. Kaya kinabukasan sa eskwelahan, habang naghahanda si Komura ng regalo para kay Mi para sa White Day, dumating si Mi na mukhang litong-lito at bumati sa kanya. Tinanong ni Komura kung bakit siya mukhang nanlulupaypay, at sinabi ni Mi na hindi siya nakainom ng kanyang koko sa umaga. Ipinaliwanag niya pagkatapos na nakakuha siya ng maraming tsokolate noong araw ng mga puso at kinain niya lahat, para lang tumuntong sa timangan at makaranas ng pinakamalaking gulat sa kanyang buhay. Kaya hiniling niya kay Komura na pigilan siya kung muli siyang maglulubog sa walang tigil na pagkain. Matapos pumayag na tulungan siya dito, naisip ni Komura na hindi na niya ito mabibigyan ng regalo. Noon din, dumating si Azuma dala ang kanyang White Day na regalo para kay Mi bilang ganti sa pagbibigay niya ng regalo sa kanya noong araw ng mga puso. Habang kinaiinisan ni Komura si Azuma dahil dito, nagkomento si Mi kung gaano kabango ang merienda, ngunit nagpasya siyang ilihis ang kanyang sarili sa pamamagitan ng lozenges. Pagkatapos, inabot niya ang loob ng kanyang bag para dito at ang napulot niya ay isang cookie.
Mabilis na sinabi ni Komura sa kanya na isa yan sa mga cookies na kakatanggap lang niya. Bilang sagot, sinabi ni Mi na nagkamali siya dahil nakalimutan niya ang kanyang salamin. Ilang oras pagkaraan, naisip ni Komura na gutom na siguro si Mi at naalala ang hiling nito, kaya nagpa siya siyang tuparin ang kanyang pangako. Kaya nang makita niya si Mi na kumakain ng cookie, pinigilan niya ito. Ilang sandali pagkatapos, dumating din si Takita na may dalang regalo para kay Mi, at mabilis niyang kinuha ang isa sa mga tsokolate para kainin. Nang mahuli siya ni Komura sa pagkakataong ito, sinabi niyang muli na napagkamalan niya itong iba. Pagkatapos, naisip ni Komura na sinasadya niya na ito at sinubukan niyang ipasunod sa kanya. Ang kanyang pasya, ngunit nang hindi pinansin ni Mi ang kanyang babala at sinubukang kainin ng cookie, inaalok siya ni Komura ng kanyang regalo at sinabing kainin na lang yun. Nagulat, tinanong niya kung para yun sa White Day, at nang kumpirmahin ito ni Komura, kinain niya yun at pinasalamatan siya. Kinaumagahan, dumating si Komura sa klase at nakita si Mi na nakatitig sa isang card, at nang batiin niya ito, sinabi niya rito na napuno na niya ang kanyang point card para sa mga matatamis. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na kailangan niyang pumunta sa post office para ipadala yun pagkatapos ng klase bago ito mag-expire. Ngunit dahil ang pinakamalapit ay nasa isang lugar na hindi pa niya napuntahan kailanman, nag-alok si Komura na samahan siya. Doon pagkatapos ng klase, tuwang-tuwa, tinanggap ni Mi ang alok niya. Ngunit pagkatapos, inanyayahan ng ilang kaklase si Komura na pumunta sa bagong arcade pagkatapos ng klase kasama nila. Sa una, nasasabik si Komura at sinabing gusto niyang sumama, ngunit tinanggihan sila nang maalala niyang may plano na siya kay Mi. Hindi alam ni Komura, narinig ni Mi ang usapan, kaya sinabi niyang pupunta siya mag-isa sa postbox at sinabi sa kanyang umuwi pagkatapos ng klase. Nag-aalala, itinuro ni Komura na wala siyang salamin, ngunit sinabi ni Mi na nagko-contact siya. Kalaunan sa klase, inutusan ng guro si Mi na magbasa mula sa kanyang libro, kaya tumayo siya na may nakasubsob ang mukha sa libro habang nagbabasa. Pagkatapos nito, huminto siya, at biglang napagtanto ni Komura na marahil ay dahil sa dami ng stroke ng karakter. Sa puntong ito, tiyak na niyang napagtanto na hindi siya makakita at nagpasya siyang iwan ang kanyang mga kaibigan para samahan siya pagkatapos ng klase. Mabilis, nilaktawan ni Mi ang karakter sa pamamagitan ng pag-ubo, at pinalampas siya ng guro. Pagkatapos, kailangan nilang lumipat ng klase, kaya tinanong ng mga kaibigan ni Mi kung gusto niyang sumama sa kanila. Ngunit iniisip niya kung gaano siya kawalang magawa sa paningin ni Komura, kaya sinabi niyang kaya niyang hanapin ang daan at nagmamadaling umalis. Habang nagtataka ang kanyang mga kaibigan kung matino pa siya, tinanong naman ng mga kaibigan ni Komura kung talagang palalampasin niya ang mga laro sa arcade. Sa simula, nasasabik si Komura sa mga laro, ngunit kapag naisip niya ang taong kinagigiliwan niya, muli niya itong tinanggihan. Samantala, dumating si Mi sa maling silid-aralan, at nang malungkot siya para sa sarili niya, naisip niya na wala siyang pagpipilian, dahil hindi niya hahayaan si Komura na iwasan ng ibang tao dahil sa kanya. Sakto naman, nakita siya ni Komura at nagkunwaring naligaw din siya, kaya iminungkahi niyang bumalik sila ng magkasama. Sa simula, sinabi ni Mi na hindi siya nagkamali at iginiit na nakakakita siya, ngunit nang ituro ni Komura na madaling pagkamalian ang mga silid-aralan, inamin niyang hindi siya nakakakita at hindi gusto niyang mag-alala ito para sa kanya. Nang marinig ito, naisip ni Komura na nagpapanggap lang ito dahil mapagbigay ito. Pagkatapos ay sinabi ni Mi na lagi siyang masaya na kasama ito at hindi mapigilan ang pagnanais na maging kanya ito. Gulat na gulat sa narinig, nagsimulang lumaktaw muli si Komura, kaya tiniyak ni Mi sa kanya na hindi niya ito kukunin para sa sarili niya at idinagdag na mag-isa siyang pupunta sa post office. Gayunpaman, sinabi ni Komura na nag-aalala siya at iginiit na sumama sa kanya. Pagkatapos ng klase, nalaala ni Komura na may postbox sa isang convenience store, at pagkababa nila ng card, tinanong ni Mi kung gusto niya ang mga arcade game. Bilang tugon, sinabi ni Komura na gusto niya kung paano siya makakapaglaro nang walang nakakaistorbo. Pagkaalis ni Mi, napagtanto ni Komura na pwede sanang kinuha na lang ni Mi ang kanyang salamin dahil malapit lang siya nakatira sa eskwelahan at hindi na sana siya kakailanganin. Nang isipin niya ito, napagtanto ni Komura na gusto rin niyang mapasa sa kanya lang si Mi, pero sinasabi niya sa sarili niya na ang mga tulad niyang hampas lupa ay walang karapatan sa anumang maganda.
Matapos nito, agad siyang umalis para makipagkita sa kanyang mga kaibigan sa arcade. Sa mga sumunod na linggo, natapos ang taong panuruan at napagtanto ni Komura kung gaano kabilis lumipas ang oras para sa kanya kapag naglalaro siya ng games kasama ang kanyang mga kaibigan. Bigla, napagtanto niya na tumatanda na siya at iniisip na marahil ito ang dahilan kung bakit mas nauunang magretiro ang kanyang balakang bago siya. Sa sandaling yun, sinulyapan niya si Mi at nakahanap ng kapanatagan sa katotohanang nasa iisang klase sila. Pagkatapos, ipinahayag ng isang guro na ipamamahagi nila ang mga parangal para sa perfect attendance. Nakakagulat, nasa listahan sina Mi at Komura, at habang sila ay lumalakad at papalapit sa entablado, narinig ni Komura ang isang lalaki na pinag-uusapan ng matalim na tingin ni Mi. Doon niya napagtanto na, hindi tulad niya na nasanay na sa tingin ni Mi, nakikita siya ng ibang estudyante bilang isang masungit. Habang iniisip niyang gumawa ng paraan, nagkomento si Mi kung gaano ito nakakatakot dahil lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Sa pagkakita sa kanyang magandang mukha, naisip ni Komura na baka mukha siyang medyo relax habang humuhupa ang kanyang kaba. Kaya, sinabi niya kay Mi na ang pagmamasahe sa ilang bahagi ng palad niya ay makakatulong na pakalmein ang kanyang nerbiyos. Kaya, iniaalok ni Mi ang dalawang palad niya at sinabi sa kanya na subukan yun sa kanya. Nang simulan niyang kuskusin ang mga palad niya, sinabi ni Mi na kinikiliti siya at hiniling sa kanya na lakasan pa. Dahil dito, kinabahan si Komura, kaya itinuro ni Mi na mukha siyang mas kinakabahan kaysa sa kanya at iminungkahi na isipin niya ang isang nakakatuwang bagay habang ipinapaliwanag na pinapabilis nito ang oras. Sa sandaling yun, tinawag siya sa entablado, at nang mas lalo siyang kinabahan, pinaikit ni Mi ang mga mata ni Komura at sinimulang isipin ang mga alaala ni Komura kasama si Mi. Matapos niyang makuha ang kanyang gantimpala at makasama siya sa entablado, sinabi ni Mi na inaabangan niya ang susunod na taon. Kinabukasan, oras na para magdesisyon sa mga ayos ng upuan, kaya nag-aalala si Komura kung sino uupo sa tabi ni Mi at umaasang matutulungan nila siya kapag nakalimutan niya ang kanyang salamin. Nakakagulat, nakakuha si Komura ng parehong upuan kung saan siya umupo noong nakaraang taon, at nang sumulyap siya kay Mi, napansin niyang nakaupo na ito sa ibang lugar. Biglang huminto si Azuma sa tabi niya dala ang kanyang mga gamit, at habang nag-uusap sila, naisip ni Komura na tutulungan siya ni Azuma ngunit pilit niyang binabaliwala ang selos. Habang sinusubukan niyang kontrolin ang sarili, tinanong ni Mi si Azuma kung saan siya nakaupo, at nang sabihin ni Azuma sa kanya, nagsimula siyang magtaka kung paano siya kikilos. Nang makita si Azuma na tumatawa kay Mi, ninais ni Komura na mapawi niya ang alpha male vibes. Mula sa kanya, sakto namang may dumating na babae at sinabing si Mi ay nasa upuan niya. Kaya tiningnan ni Mi ang numero ng upuan niya at na-realize na siya ay nagkamali, at nang sabihin ni Azuma ang tamang numero ng upuan, ninais ni Komura na sana'y makapagitna siya sa kanila. Para lalong lumala ang sitwasyon, hinawakan ni Azuma ang mga kamay ni Mi at sinabihan siya kung saan uupo. Dahil dito, uminit ang ulo ni Komura, kaya tinanong siya ng babaeng nakaupo sa tabi niya kung kailangan niya ng tubig. Nang sa wakas ay makaupo si Mi sa tabi ni Sumia, nakaramdam si Komura ng ginhawa, panatag na tutulungan niya si Mi. Nang masama ang tingin ni Mi sa direksyon ni Komura, ipinakilala ni Komura ang sarili sa babaeng katabi niya. At nagpakilala siya bilang si Hibuchi. Saka, tinanong ni Sumia si Mi kung may hinahanap ba siya, pero sabi niya natagpuan na niya si Komura. Samantala, nagsimulang umasta ng kakaiba si Komura, kaya tinanong ni Hibuchi kung kailangan ba niyang magpatingin sa nurse, pero sabi niya ayos lang siya. Habang patuloy na iniisip ni Komura kung kailan siya lilinggan ni Mi at nag-aalala na baka mapag-alitan ito dahil sa pagiging abala, tumayo si Hibuchi at lumapit kay Mi para tanungin kung gusto ba nitong magpalit ng upuan. Agad, sinunggaban ni Mi ang alok, at nang makarating siya sa tabi ni Komura, itinuro nito na kailangan niya sa harap. Gayunpaman, sabi ni Mi madali siyang mahuhuli kapag nagsimula siyang umidlip sa klase, kaya napagtanto ni Komura kung gaano pa karami ang kailangan niyang matutunan tungkol sa kanya. Bukod pa rito, sinabi ni Mi na magkakaproblema siya kung patuloy siyang lilinggan sa klase. Kaya nahirapan si Komura maniwala na lumingon siya para makita siya. Maya-maya, sa silid-sining, nagpa siya ang guro na ipares ang mga estudyante at ipaguhit sa kanila ang mga retrato ng isa't isa. Gaya ng inaasahan, naipares si Komura sa pag-ibig ng kanyang buhay,
Kaya habang isinasagad niya ang kanyang kakaibang kakayahan sa pagguhit, sinabi ni Mi na ginagawa niya ang kanyang makakaya sa kabila ng pagkalimot sa kanyang salamin. Si Komura naman, iniisip na pahahalagahan niya ang guhit ni Mi kahit pa maging unggoy ito. Sa sandaling yun, lumapit si Mi para makita ng maayos si Komura, ngunit dahil malabo ang paningin niya, nagtanong siya kung pwede siyang iguhit mula sa kanyang imahinasyon. Dahil gusto niyang makita kung paano siya naiisip ni Mi, pumayag si Komura, at maya-maya lang, hindi siya makapaniwala kung gaano siya kakyut sa imahinasyon ni Mi. Nang sasabihin na sana ni Komura na ay mintang likhang sining, dumating ang guro, sinabing kokolektahin niya ang lahat ng ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkasalubong sina Som-iya at Mi sa palikuran, at para kumpirmahin na siya nga ito, lumapit pa si Mi, ipinaliwanag na nakalimutan niya ang salamin niya. Sa sandaling yun, napansin at itinuro ni Som-iya na mahaba ang pilik mata ni Mi, kaya tinanong niya kung siya ay gamit ang mga extension, ngunit sinabi ni Mi na hindi. Gayunpaman, nang si Som-iya ay magsimulang kumilos na parang isang nasisiyahan sa paggawa ng mga kilos na malalaswa, umatras si Mi at sinabi sa kanya na huwag masyadong tumingin. Kinabukasan, nang dumating si Komura sa klase, lumapit siya para kumpirmahin siya nga ito, at nang ipaalala nito sa kanya ang kanyang Som-iya sa palikuran, umatras siya at humingi ng paumanhin, na ikinagulat ni Komura. Ilang araw ang lumipas, mabilis na umuwi si Komura pagkatapos ng klase, yakap ang kanyang bag na parang may inililihim pagpasok sa kanyang bahay, isinara niya ang pinto, pakiramdam niya ay iniuwi niya si Mi, dahil ang salamin nito ay nasa kanyang bag. Ilang minuto bago nito, habang nag-iimpake si Mi ng kanyang bag sa klase, dumating ang kanyang mga kaibigan at nagmungkahi na umuwi sila ng magkasama, kaya isinara niya ang kanyang bag at umalis kasama nila, nakalimutang kunin ang kanyang salamin sa mesa. Ilang sandali pagkatapos nito, pumasok si Komura sa silid-aralan, at nang makita niya ito, napagtanto niyang nakalimutan ni Mi na kunin ang mga ito. Matapos ang mahabang panahon ng pag-iisip kung dapat niya itong hawakan, nag-text siya kay Mi para ipaalam ito sa kanya. Sinabi ni Mi na iwanan lang ito doon, ngunit dahil mananatili ito doon sa loob ng weekend, sinabi ni Komura na nag-aalala siyang baka masira ang mga ito, at tinanong kung pwede niya itong iuwi. Kaya sinabi ni Mi na iuwi niya ang mga ito. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Komura kung gaano kapaki-pakinabang ang salamin para sa kanyang mga ehersisyo ng pulso sa gabi, kaya pumasok siya sa kanyang silid at nakita ang kanyang ina na nagluluto, ngunit nang mapansin siya nitong kumikilos na parang may inililihim, tinanong siya nito kung ayos lang siya. Bilang tugon, sinabi ni Komura na magtatagal siya sa kanyang silid, na naging dahilan para isisi ng kanyang ina sa kanyang mga hormone ang kanyang kakaibang pag-uugali. Ilang sandali pagkaraan, tinitigan ni Komura ang salamin sa espesyal na lugar na pinaglagyan niya, at sinabi sa sarili na pinapanatili lamang niya itong ligtas. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang managinip ng gising si Komura tungkol kay Mi na kasama niya sa silid. Dahil hindi siya makapag-focus, kumuha siya ng ilang tissue, ngunit dahil naubusan siya ng baby oil, kumuha siya. Kinuha ang salamin gamit ang tissue at isinuot ito upang matulungan ang kanyang imahinasyon tungkol kay Mi. Samantala, habang nagbabasa si Mi gamit ang kanyang ekstrang salamin, sinusubukan niyang linisin ang mga ito at bigla siyang nagtataka kung may anumang fingerprint o kung ano pa man ang salaming naiwan niya kay Komura. Sa kwarto ni Komura, siya ay pinagpapawisan habang tinatapos linisin ang salamin ni Mi at sinusubukang pakalmeyan ang sarili, dahil isa lamang itong pares ng salamin. Nang magpasya siyang bumalik sa kanyang buhay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mi. Nang sagutin niya ang tawag, nagpasalamat si Mi sa kanya sa pag-aalaga sa kanyang salamin at tinanong kung marumi ba ang mga ito. Bago pa man sumagot si Komura, ipinagpalagay ni Mi na hindi niya ito tiningnan ng sapat na malapitan. Alam at humihingi ng tawad sa pagiging weird. Pagkatapos nito, sinasabi niyang parang siya ang nag-ho-host sa kanyang mga salamin. Biglang na-trigger nito ang imahinasyon ni Komura, kaya nagsimula siyang makita si Mi sa kanyang kwarto. Matapos ang tawag, nahihirapan si Komura na makatulog, dahil saan man siya lumingon, nandoon si Mi na nagsasabi ng matatamis na bagay sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Mi sa klase na walang salamin, at nang binati siya ni Komura, lumapit siya sa kanya. Habang iniisip ni Komura na nagiging ugali na ito, dahil ginagawa niya ito ng walang dahilan, biglang natinik si Mi at nahulog sa kanya. Pagkatapos nito, humihingi ng tawad si Mi, habang nanlata si Komura sa gulat. Pagkatapos,
isinalaysay niya na minsang nagkadikit ang noo at labi niya sa isang tao nang masyado siyang lumapit. Pagkarinig nito, natarante si Komura, kaya mabilis na nilinaw ni Mi na ito ay sa tatay niya nang bata pa siya. Habang iniisip ni Komura na malamang nakita niya kung gaano siya kay-tiranta, nagmakaawa si Mi na huwag siyang tingnan bilang isang masamang tao at umupo na siya. Sa sandaling yun, naisip ni Komura na kinabahan din siya, ngunit kinumbinsi niya ang sarili na wala iyong ibig sabihin. Pagkatapos, pumasok si Asuka sa klase at sinabi kay Mi na gusot ang buhok niya, biglang nagpabago sa kanyang nakasanayang kalmado. Sa kabila ng pagtingin sa salamin, sinabi ni Mi na hindi niya ito makita dahil hindi siya nakasuot ng salamin. Kaya sabi niya titingnan niya yan sa banyo, pero pinapaalalahanan siya ni Asuka na magsisimula na ang klase. Nang sabihin ni Asuka na pinagaganda siya nito, hindi naniwala si Mi, at habang iniisip ni Komura kung bakit siya nag-aalala sa itsura niya gayong maganda naman siya, tinanong ni Mi kung kakaiba ba ang buhok niya. Bilang tugon, sinabi ni Komura na maganda siya. Maya-maya, napansin ni Mi na sumisimangot si Komura, kaya tinanong niya kung ayos lang ba siya, pero sinabi ni Komura na masakit ang balikat niya. Pagkatapos, sinabi niya na binigyan siya minsan ng magandang puna ng tatay niya sa pagbibigay ng pinakamagaling na masahe sa balikat. Narinig ito, napagtanto ni Komura kung saan papunta ang usapan at sinabing ayos lang siya, at iniisip kung ano mga epektong may dudulot ng mga kamay ni Mi sa kanya. Gayunpaman, iginiit ni Mi na mahusay talaga ang kanyang mga kamay, kaya pumayag si Komura, at nang simulan niyang gawin ang kanyang gagawin sa kanya, sinubukan niyang manatiling kalmado. Nang matapos siya, pinasalamatan siya ni Komura, at nang bumalik siya sa kanyang upuan, sumulat siya sa isang tala. Nagtataka, tinanong ni Komura kung ano ang ginagawa niya, at ipinaliwanag niya na nagsusulat siya ng mga bagay na magagawa niya para sa kanya nang walang salamin, dahil palagi siyang gumagawa ng mga bagay para sa kanya. Nang marinig yun, sinabi niya na gagawin niya ang lahat kapag kasama niya ang kanyang salamin. Naisip ni Komura, pagkaraan ng ilang panahon, sa isang maulang araw. Nakasalubong ni Mi si Komura habang papunta siya sa paaralan at sinabi niya na nagsusumikap siyang huwag kalimutan ang kanyang salamin, lalo na kapag umuulan. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Komura kung mas mahirap makakita kapag umuulan, at kinumpirma ito ni Mi at sinabing kailangan lang niyang tumingin sa unahan at maglakad ng maingat. Sa kanyang unang hakbang, napunta si Mi sa isang balong-balong, na ikinagulat ni Komura. Pagdating sa klase, nakaramdam si Mi ng pagkailang dahil sa kanyang basang medyas. Kaya sinabihan niya si Komura na tumingin sa malayo, at nang gawin ito ni Komura, hinubad niya ang kanyang basang medyas at inilagay ang mga ito sa isang plastic na bag. Pagkatapos ay sinabi niyang tapos na siya at idinagdag na kanyang lalaban ng basang medyas mamaya. Ngunit si Komura ay nabighani sa tanawin ng kanyang mga binti, kaya tumingin na lamang siya sa malayo. Nagulat si Mi at sinabing maaari na siyang tingnan, ngunit sinabi ni Komura na panunuurin na lang niya ang pagpatak ng ulan sa buong maghapon. Pagkatapos ng klase, umuwi si Komura, ngunit huminto nang makita si Mi na nakaupo sa duyan sa palaruan. Habang iniisip niya kung may pinagdadaanan ito, nakita siya ni Mi, kaya lumapit siya para salubungin ito, at ipinaliwanag nito na hinihintay niya ang kanyang ina dahil nakalimutan nito ang kanyang mga susi. Pagkatapos nito, hiniling ni Mi kay Komura na itulak siya sa duyan dahil matagal na rin mula nang huli niya itong gawin. Nang makarating sa likuran niya, nagsimulang humanap si Komura ng ligtas na parte na mahawakan. Kalaunan, itinulak niya ito pabalik, at habang nag-e-enjoy si Mi sa duyan, nagsimulang mag-alala si Komura tungkol sa makita ng ibang lalaki ang nasa ilalim ng kanyang palda, kaya bigla niyang pinahinto ang duyan. Nagtataka, tinanong ni Mi kung ano ang nangyari, at habang sinisikap niyang ipaliwanag na baka tanggayan ng hangin ang kanyang palda, tiningala niya ito. Nang makitang magkalapit ang kanilang mukha ng ilang pulgada, nagulantang si Komura at lumipat sa walang laman na duyan habang ipinapaliwanag ni Mi na nakasuot siya ng short sa ilalim. Kinabukasan, habang inililipat nila ang mga mesa sa klase, nahulog ang App Store card ni Komura, kaya pinulot ito ni Mi at tiningnan. Natatakot, nag-alala si Komura na baka isipin niya na siya ay isang talunan na inuubos ang lahat ng kanyang ipon sa mga microtransaction ng laro. Nagtataka, tinanong niya kung ano yun, at ipinaliwanag ni Komura na ito ay isang Apple Card, ngunit dahil siya ay may walang ideya kung ano ito, ibinalik niya ito sa kanya.
Habang tanghalian, nakonsensya si Komura dahil hindi niya ipinaliwanag ng detalyado sa kanya, ngunit sinabi niya sa sarili na hindi maganda para sa kanya ang paglantad sa kultura ng mga laro sa social media. Biglang inalok siya ni Mi ng isang hiwa ng mansanas, ngunit ibinalik ito ni Komura sa kanya. Nang gabing yun, nakatanggap si Komura ng tawag mula kay Mi, na tumawag dahil akala niya ay isa siyang suka, at sinabing hindi niya alam kung nasaan ang banyo. Nang magsalita si Mi, at na-realize niya na ito si Komura, humingi siya ng tawad sa pagtawag ng huli at pinutol ang tawag. Tinawagan naman ni Komura pabalik at sinabi na gusto niyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Ipinaliwanag ni Mi na natutulog siya sa bahay ng isang suka at hindi niya mahanap ang kanyang salamin, kaya hinahanap niya ang banyo at hindi niya makita ang daan sa dilim. Pagkatapos ay tinanong ni Komura kung walang switch ng ilaw sa malapit, ngunit sinabi ni Mi na sumabit ang kanyang mga laso. Habang iniisip niya ang mga laso sa pajama ni Mi, hiniling ni Mi na kantahan siya ng isang awit dahil ang sleepover ay isang horror movie party. Nang oras na yun, nagsimulang kumanta si Komura ng school anthem at biglang narinig niya ang kanyang nanay na papunta sa banyo, kaya nagkunwari siyang tulog. Samantala, nagtataka si Mi kung tulog na ba siya, at maya-maya pa, bumulong siya para sabihin kay Mi na gising pa siya. Siya'y nagsabi na aksidente niyang na-mute ang sarili at hiniling kay Mi na gamitin ang flashlight ng telepono nito. Nang buksan niya ang flashlight, nakita niya ang banyo at sinabi kay Komura na i-mute niya ang tawag. Pagbalik niya sa silid, humingi siya ng paumanhin kay Komura sa paggambala sa tulog nito, ngunit sinabi ng gunggong na gising na siya nang tumawag ito. Nang umasa siyang magkausap sila hanggang madaling araw, sinabi ni Mi na babalik na siya sa kama. Pagkatapos, habang iniisip ni Komura ang mga laso sa pajama ni Mi, niyakap ni Mi ang kaibigan niyang natutulog. Kinabukasan, sa pool, napagtanto ni Komura na nakalimutan na naman ni Mi ang salamin nito at nagtataka kung anong ginagawa ng mga taong nakasalamin sa pool. Nang oras na yun, nilabas ni Mi ang kanyang swimming goggles, at habang tinititigan siya ni Komura, sinabi ng isang lalaking malapit sa kanya na sobra na ang titig niya. Nang oras na yun, napansin niya si Asuka na bumubulong sa tainga ni Mi, at nang magsimula itong tumawa, naramdaman ni Komura ang hiya. Ilang araw pagkatapos, lumabas si Komura ng tindahan at nakita si Mi na ngumunguya ng isang matamis. Sinabi naman ni Mi sa kanya na huwag sabihin kahit kanino na nakita niya itong kumakain sa publiko, ngunit ipinakita ni Komura sa kanya ang isang bag na puno ng junk food na kinuha niya para sa sarili niya. Habang tinatapos ni Mi ang kanyang matamis, hindi maalis ni Komura ang tingin niya rito, kaya napansin niya sa matamis na stick na kakapanalo lang niya. Ngunit nang subukan ni Mi na itapon ng stick, hinawakan niya ang kamay nito. Nagulat sa sariling ginawa, binitawan ni Komura ang kamay nito at ipinakita sa kanya ang stick na napanalunan niya. Nang tingnang mabuti, sinabi ni Mi na hindi niya ito nakita noon, at ibinigay ito kay Komura bago tumakbo palayo. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ni Komura ang isang pusa na gumagala sa paaralan at sinundan ito upang makita kung saan ito patungo. Nang sandaling yun, nakita niya si Azuma na kausap ang isang babae sa ilalim ng puno, kaya nagtago siya sa likod ng isa pang puno sa malapit at nagtaka kung ano ang nangyayari. Nang sandaling yun, nagsimulang umiyaw ang pusa habang sinisenyasa niya itong umalis, dahil malapit na itong para mabunyag ang kanyang pagpapanggap. Ang mas nakakagulo, dumating si Mi para hanapin ang pusa, kaya nagtarante si Komura at nag-isip kung ano ang gagawin. Kaya lumapit ang pusa para salubungin si Mi, na nagpaga ng loob ni Komura. Habang nilalaro ni Mi ang pusa, hiniling ni Komura na sana siya na lang ang pusa, at malapit, sinabi ng babae na mayroon siyang dala. Pagkarinig nito, napagtanto ni Komura kung gaano kaseryoso ang sitwasyon at nag-alala na baka palalin pa ni Mi ang mga bagay-bagay sa pagpasok nito sa kanila. Noon din, nagtaka siya kung talagang walang alam si Mi sa mga ganoong bagay at hiniling na sana makapagkumpisal din siya kay Mi. Bigla, muling lumakad ang pusa papalayo, at natarante si Komura dahil sinusundan ni Mi ang pusa. Mabilis na hinawakan at niyakap ni Komura siya habang nagtatago silang dalawa sa likod ng puno. Pagkatapos nito, humingi ng tawad si Komura, at matapos ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya, napagtanto ni Mi na baka naistorbo niya sila. Makalipas ang ilang panahon, pinangkat ang mga estudyante para sa isang field trip, na ang bawat grupo ay may 3 hanggang 5 miyembro.
Habang pinag-uusapan ng grupo ni Komura ang mga lugar na pupuntahan sa field trip, dahil wala sa sarili si Komura, nagawa nilang ibalik siya, humingi siya ng tawad at nagtanong kung ano ang nangyayari. Nang sandaling yun, itinuro ng mga kasama niya sa grupo na kanina pa siya lutang at sinabihan siyang sumama sa grupo ni Mi. Nang magpanggap si Komura na walang ideya, sinabi ng kaibigan niya na baka makalimutan ni Mi ang salamin niya dahil karaniwan at idinagdag na kailangan ni Komura na nasa paligid para sa kapakanan niya. Nang marinig ito, napagtanto ni Komura na mukha siyang tagapangalaga sa paningin ng lahat. Nag-alala naman si Komura kay Mi at ninais niyang makasama sa grupo nito, kung sakali. Nang mapagtanto na bawat grupo ay maaaring maglaman ng hanggang 6 na tao, nagpasya ang mga lalaki na sumama sa grupo ni Mi para kay Komura, ngunit siya ang kailangang magtanong. Samantala, sa grupo ni Mi, abala rin si Mi, kaya nang makuha nila ang kanyang atensyon, sinabi ng kanyang mga kaibigan na huwag kalimutan ang kanyang salamin. Bilang tugon, tiniyak ni Mi sa kanila na balak niyang magtabi ng ekstrang pares ng salamin sa kanyang bag kung sakali. Sakto noon, nagtatanong si Asuka kung iimbitahin niya si Komura dahil kanina pa niya ito tinititigan. Nagulat, sinubukan ni Mi itong itanggi at sinabing ayaw niyang sumama kay Komura. Nagkataon, dumating siya kasama ang mga miyembro ng grupo niya at nagulat nang marinig siya. Sa kabila nito, sinabi ni Asuka sa mga lalaki na pinag-uusapan lang nila ang pagsasama ng kanilang mga grupo dahil baka makalimutan ni Mi ang salamin niya at baka magsimulang magwaldas ng pera kapag nasa tourist mode siya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Komura na umaasa rin silang makasama sa grupo, at sa pagkarinig nito, sinabi ni Mi na ikasasaya niya ito. Kinagabihan, habang nag-iimpake para sa biyahe, inilagay ni Mi ang ekstrang salamin niya sa kanyang bag at matutulog. Ngunit, nag-aalala siya na baka isipin ng mga tao na makakalimutin at mabagal siya at umaasa na hindi siya magdulot ng problema kina Komura at sa iba pa. Pagkatapos isipin si Komura, sinubukan niyang matulog, ngunit hindi makatulog dahil sa sobrang pananabik. Kinabukasan, dumating si Mi na humihingal at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkahuli. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nadapa siya at natapakan ang kanyang salamin, ngunit habang nag-aalala si Asuka para sa kanya, idinagdag niya na mayroon siyang reserba sa kanyang bag. Nang sumakay sila sa bus, kinuha ni Mi ang kanyang reserbang salamin at napagtanto na ito ay isang peking pares na basta niya lang nabili sa huli nilang biyahe habang ang kanyang tunay na reserbang salamin ay nakalagay ng maayos sa isang kahon. Pabalik sa bahay. Pagkatapos, dumating sila sa museo at inanunsyo ni Asuka na kukunin niya ang kanilang mga ulat mamaya. Samantala, napansin ni Komura si Mi at naisip niyang hindi nito makita ng maayos ang exhibit para makasulat ng ulat. Nang maisip niyang nagpapanggap lang ito at nakasuot ng peking salamin, naisip ni Komura kung gaano kahirap ang ginawa nito upang hindi makalimutan ang kanyang salamin at nagpasya siyang tulungan nito. Bigla, natisod si Mi at mabilis siyang nasalo ni Komura. Ngunit dahil sa kung saan damapo ang kanyang kamay, nagsimulang uminit ang kanyang ulo. Pagkatapos nito, humingi ng tawad si Mi at sinabing nahilo siya, ngunit mabilis na pinalitan ni Komura ang paksa. Sa pamamagitan ng pagpapakita kay Mi ng isang modelo na madali niyang makikita. Nagulat, tinanong ni Mi kung alam ba niyang nakasuot siya ng peking salamin at inamin niya na alam niya. Kaya masama ang loob niya sa paglimot sa kanyang salamin at sinubukan ni Komura na gamaan ang kanyang pakiramdam. Bukod pa rito, ipinahayag niya na gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa kanya, ngunit ninais niyang sana'y hindi niya nasabi iyon nang mapagtanto niyang kakaiba ang tunog nito. Kaya pinasalamatan siya ni Mi at pumili ng isang modelo para sulatan ang ulat habang sinasabihan siyang maglibot-libot. Pagkatapos ay lumakad si Komura palayo, alam niyang sinusubukan ni Mi na itaboy siya. Bigla, dumating si Asuka at iminungkahi na umalis na sila, kaya sumunod si Mi sa kanya, malalim ang iniisip. Di nagtagal, napagtanto ni Mi na nakasama niya ang mga estudyante mula sa ibang paaralan, kaya humingi siya ng paumanhin sa kanila at naghintay hanggang dumating si Komura dahil nag-text siya rito nang maliga siya. Habang nasa sabik si Komura na may silbi pa rin siya kay Mi, sinabi ni Mi na nawala siya sa sarili habang malalim ang iniisip at sinabing tiyak na nagdulot siya ng mas maraming problema rito. Mabilis na sinubukan ni Komura na pabulaanan ito, ngunit napaiyak si Mi, nagrereklamo kung paano siya patuloy na umaasa rito. Habang umiiyak siya dahil dito, nagbalik tanaw si Komura sa kanyang mga alaala kay Mi at inihayag na sana ay malimutan niya ang kanyang salamin araw-araw. Narinig ito, huminto si Mi at nagtanong kung bakit,
kaya lumapit si Komura sa kanya at ipinaliwanag na gusto niyang makatulong sa kanya. Nang maglaon sa bus, naisip ni Komura na siguradong galit na si Mi sa kanya at hindi na ito kakausapin dahil sa sinabi niya. Saka naman sinabi ni Mi na masyado siyang mabait at hinawakan ang kamay nito, kaya uminit ang kanyang ulo. Habang namangha siya dito, sinabi ni Mi na hindi siya makapaniwala na masaya si Komura na ginagawa niya ito ng gulo at idinagdag na napasaya siya nito, kaya naisip ni Komura na mali ang kanyang hinala tungkol sa kanya. Kinabukasan, inisip ni Mi ang mga sinabi ni Komura at naisip na baka sinabi lang niya yun para pasayahin siya. Bigla, nagpasya siya na hindi na siya maaaring umasa pa kay Komura, kaya kinuha niya ang kanyang pakete ng contact. Mga lente. Pagdating ni Komura, binati niya si Mi at mag-a-apologize sana para sa sinabi niya sa biyahe, pero sinabi ni Mi na susubukan niyang hindi umasa sa kanya. Pagkatapos, ibinunyag niya na kahit nakalimutan niya ulit ang salamin niya, nakasuot siya ng contact lenses, kaya pumunta si Komura sa kanyang upuan at sinabi sa kanya na huwag pilitin ang sarili. Maya-maya, napansin ng mga kaibigan ni Mi na ipinipikit niya ang kanyang mga mata, kaya tinanong nila kung masakit ang mga mata niya, pero sinabi niya na nag-iisip lang siya. Nang sandaling yun, pinayuhan siya ni Asuka na huwag pilitin ang sarili na magsuot ng contact lenses at tinanong kung bakit bigla siyang nag-alala tungkol sa pagkalimot sa salamin niya. Habang sinasabi ni Asuka na gusto ni Komura kapag umasa siya sa kanya, nakatanggap si Asuka ng text mula kay Yasaka, at umalis upang bigyan siya ng sagot. Tuwang-tuwa, itinuro ng isa pa nilang kaibigan na sigurado daw na in love si Asuka. Halatang nalilito, nagtataka si Mi kung ano ang ibig sabihin yun, kaya ipinaliwanag ng babae na ang ekspresyon ng mukha ni Asuka ay nangangahulugang gusto niya si Yasaka, lalo na. Pagkatapos, pinag-isipan nito ni Mi at nagtaka kung gusto ni Asuka na makipagrelasyon kay Yasaka. Hindi nagtagal, nakasalubong niya si Komura, na nagtanong kung ayos lang ba siya sa kanyang mga contact lens. Bilang tugon, sinabi ni Mi na ayos lang siya. Gayunpaman, inamin niya na ang mga ito ay magaspang at nakakainis, at ikinumpisal na mas gusto niya kapag umasa siya kay Komura. Biglang hinawakan ni Mi ang pisngi niya, kaya siya'y naguluhan habang lumalapit siya upang tingnan ang mukha nito. Bigla, nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Komura, nakapareho ng kay Asuka kanina, kaya siya'y nataranta at tumakbo palayo. Habang pauwi, nagtaka si Mi kung siya ba ay espesyal kay Komura at ngumiti, iniisip na magpapasaya ito sa kanya. Ilang araw pagkaraan, nagpakita si Mi sa klase, at nang tanungin ni Komura kung bakit hindi siya nakasuot ng salamin, sinabi niya na nalabo yun dahil sa kanyang koko. Kaya tinanong ni Komura kung gusto niyang maghati sa textbook, at pinasalamatan niya ito ng nakangiti na nagpataka kay Komura kung bakit siya laging masaya kamakailan. Nang lumapit si Mi sa kanilang mga desk, nilapit niya ang mukha niya sa mukha nito, na ikinagulat niya. Tapos, tinanong niya kung anong ginagawa nito, at sinabi ni Mi na gusto lang niyang makita ang mukha nito. Pagkatapos nito, tumakbo siya palayo, na iniwang naguguluhan si Komura habang napagtanto niyang mas kakaiba rin ito kaysa dati. Bigla, sumulpot si Som-iya at tinanong kung naghalikan lang sila ni Mi. Makalipas ang ilang sandali, isa pang babae ang sumubok na linawin ang di pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ginagawa yun ni Mi tuwing nakakalimutan niya ang kanyang salamin. Nagulat, tinanong ni Som-iya si Komura kung totoo bang hindi pa niya nahalikan si Mi, at sinabi ni Komura na hindi pa siya. Kaya inilayo siya ng isa pang babae, na nagsasabing hindi sila dapat naghahalikan sa eskwelahan. Samantala, napagtanto ni Komura na ang lahat sa eskwelahan ay siguro iniisip na sila ni Mi ay magkarelasyon at nag-aalala na baka nakakainis ito para kay Mi. Pagkatapos, nagsimulang maging malay si Komura sa mga taong nanunood sa kanila at nagtataka kung bakit laging nakatitig si Mi sa kanya. Maya-maya, habang nasa sports, sinabi ni Som-iya kay Komura na hindi pa siya nakakita ng romantikong tagpo sa totoong buhay at tinanong kung totoo bang hindi pa niya nahalikan si Mi. Habang sinasabi ni Komura na hindi pa sila naghahalikan, lumalaro ng basketball si Mi na malalim ang iniisip, kaya binalaan siya ni Asuka na mag-ingat, ngunit sinabi niyang ayos lang siya at sa huli ay nadapa sa isang bola. Agad na nagmamadaling lumapit sina Komura at Asuka upang tingnan kung maayos siya, kaya ipinaliwanag ni Mi na nahulog siya dahil lumabo ang kanyang paningin. Sa opisina ng nurse, pinayuhan si Mi na lagyan ng cold pack ang kanyang noo at magpahinga bago bumalik sa klase. Nang mga sandaling yun,
Pinasalamatan niya si Komura sa pagsama sa kanya habang iniisip naman nito kung hindi kaya magkakaroon ng maling impresyon ang mga tao. Kapag naaalala niya ang pagkahumaling ni Song-iya sa kanyang love life, sumasakit ang kanyang ulo. Pagkatapos nito, tinanong ni Mi kung ano ang ginagawa niya tuwing weekend at bilang tugon, sinabi ni Komura na gumagawa siya ng gawaing bahay, nag-aaral, at naglalaro. Nang marinig ito, tinanong ni Mi kung gusto niya ang mga coin game at ibinunyag ni Komura na pumupunta siya madalas sa arcade. Pagkatapos nito, sinabi ni Mi kay Komura na payagan siyang tingnan ang kanyang mukha ng malapitan tuwing nakakalimutan niyang magdala ng salamin, dahil gusto niyang makita ang kanyang mukha kahit minsan man lang sa isang araw. Pagkarinig nito, nanlaki ang mga mata ni Komura habang tinatanong ni Mi kung ayos lang sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Komura na pwede niyang tingnan ang kanyang mukha hanggat gusto niya. Bigla, naisip ni Komura kung gaano siya kahayok pakinggan, pero sinabi ni Mi sa kanya na hindi naman siya titingin ng sobra-sobra. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatitig si Mi sa mukha ni Komura habang nakapikit ito, nagtataka kung nakakapagpakalma ba ang pagtitig sa kanyang mukha, pero dahil mukhang masaya si Mi, nagpasya siyang sumunod na lang. Mamaya, tinulungan ni Mi si Komura sa kanyang tungkulin sa paglilinis at ibinalik ang mga wallet sa kinalalagyan ng mga ito. Nang isara niya ang pinto, tinanong niya si Komura kung handa na itong umuwi, ngunit bigla itong nataranta nang makita niya na ang isang bahagi ng buhok nito ay naipit ng pintong isinara niya. Nang tanungin ni Mi kung bakit siya balisa, ipinaliwanag ni Komura na naipit ang buhok nito, kaya sinubukan ni Mi na puwersahang hilahin ito habang pinipigilan siya ni Komura. Pagkatapos, pinag-alala ng husto ni Komura ang paggupit ng buhok. Sinabi ni Mi na sinasabi ng mga tao sa kanya na palagwin ang buhok niya dahil gusto nila ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Komura kung gusto rin niya, ngunit masyado itong nakatutok para marinig siya. Matapos niyang tuluyang gupitin ang buhok, sinabi ni Mi na kailangan niyang mas alagaan ang kanyang buhok. Nang maglaon sa klase, habang sinusubukan ni Mi na ayusin ang kanyang buhok, nahulog ang kanyang pantali sa buhok at nagsimulang maghanap-hanap dito, kaya dinampot ito ni Komura, ngunit pagkatapos ay hiniling ni Mi na siya ang mag-ayos nito para sa kanya. Nabigla, sinabi ni Komura na hindi pa niya nagagawa yun dati, ngunit sinabi ni Mi na laging may unang pagkakataon para sa lahat. Di nagtagal pagkatapos noon, nagsimulang sukleyan ni Komura ang buhok niya sa klase, tinatanong kung masakit, ngunit tumawa lang si Mi at sinabi sa kanya na kumalma. Nang matapos siya, tiningnan ni Mi ang sarili niya sa salamin at nagkomento na mahusay siya sa pag-ayos ng buhok, kaya pinasalamatan niya ito. Ngunit, nang sabihin ni Mi na sana ganoon ang bawat umaga, tinanong ni Komura kung ang tinutukoy niya ay ang gawin ito sa eskwelahan, ngunit sinabi ni Mi na hindi siya tungkol sa eskwelahan ang tinutukoy, na ikinalito ni Komura. Nang maglaon, nanatili ang mga estudyante sa eskwelahan para maghanda para sa isang cultural festival, at habang ginagawa ni Komura ang kanyang trabaho, dumating si Mi at nagtanong kung makakatulong siya. Bilang tugon, sinabi ni Komura na hugasan muna niya ang kanyang mga kamay dahil may tinta ang mga ito. Habang nililinis ang kanyang mga kamay, hiniling ni Komura na linisin din niya ang kanyang mukha. Pagkatapos nito, tinanong niya kung pagod na ito at gusto nang magpahinga, ngunit sinabi ni Komura na gagawin niya ito kapag tapos na siya sa kanyang trabaho. Makalipas ang ilang sandali, nagtataka siya kung nakaupo si Mi kasama niya dahil naubusan na siya ng gagawin, kaya nag-alok siyang tumulong sa ginagawa niya, ngunit napatunayang sagabal lang. Kaya iminungkahi ni Komura na gawin nila ito ng magkasama, ngunit dahil patuloy siyang nagkakagulo, iminungkahi niya na bumalik siya sa ginagawa niya. Dahil hindi siya nasisiyahan dito, sinabi ni Mi na ipaalam sa kanya tuwing magpapahinga siya at umalis. Nang maubusan si Komura ng pandikit, umalis siya para kumuha pa, ngunit biglang sumulpot si Mi at sinabing gusto niyang sumama sa kanya. Gayunpaman, binalaan ni Komura na madilim ang pasilyo at sinabihan siyang mag-ingat. Pagdating nila sa silid-handaan ng sining, nagkomento si Mi na walang tao doon, kaya siya. Hinayla siya papasok at isinara ang pinto at ikinandado, na ikinagulat ni Komura. Kaya sinabi niyang hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong tingnan siya ng mabuti, ngunit iniisip ni Komura na bibigyan siya nito ng pagsubok na tila ipinapahiwatig ng kanyang pilyang ekspresyon sa kanya, kaya iminungkahi niyang gawin na lang nila ito sa ibang lugar. Gayunpaman, pinigilan siya ni Mi, sinabing mas maganda kung walang ibang tao sa paligid.
Nang sandaling yun, naisip ni Komura na ito siguro ang dahilan kung bakit niya ito pinagpapahinga at sa tingin niya ay sinusubukan itong iwasan na bigyan ang mga tao ng maling ideya, kaya sinabi niya rito na sige na. At habang tinitingnan siya, tinitigan ni Komura ang mga mata nito, at nang simulan niyang isipin na marahil ay espesyal siya para rito, humiwalay siya at sinabi rito na tapos na ang oras niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nang bumalik sila sa klase, tinanong ng kasama ni Komura kung bakit sila natagalan, at iminungkahi ni Azuma na hugasan niya ang tinta sa kanyang mukha. Nagkataon, tinanong ng mga kaibigan ni Mi kung bakit puno ng tinta ang kanyang mga kamay at mukha, kaya sinubukan ni Komura na ipaliwanag ang sarili, ngunit walang ideya si Azuma kung bakit siya nag-overreact. Kalaunan sa bahay ni Komura, iminungkahi ng kanyang nanay na magpabutas siya ng tenga para sa cultural festival, ngunit agad na tinanggihan ni Komura ang ideyang yun, dahil sinunod niya ang payo nito na magpakulay ng buhok, at ngayon ay mukha siyang lasa ng merienda na walang gustong tikman, kaya sinabi ng kanyang nanay na tigilan na niya ang pagiging negatibo at magpakalalaki, ngunit iginigiit niyang hindi siya magpapabutas ng tainga dahil ang ganoong astig ay nababagay lang sa mga cute na tao tulad ni Azuma, habang ang mga taunan tulad niya ay mas makakabuti sa publiko kung magsuot ng maskara. Pagdating sa paaralan, napansin ni Komura si Mi na nagsasanay ng kanyang pagyuko sa sahig at nagtanong kung ano ang problema. Bilang tugon, sinabi niyang may nalaglag siyang napakaliit na bagay, at pagkatapos maghanap ng napakatagal, sa wakas ay natagpuan niya ang hakaw, na nagpaalala kay Komura ng payo ng kanyang ina. Dahil dito, napuno siya ng pagtataka, habang iniisip niya kung matagal na bang mahilig si Mi sa pagpapabutas ng tainga. Hindi man lang niya maalala na nakita niya ng maayos ang mga tainga nito. Sa sandaling yun, pumasok ang guro para magturo, at iminungkahi ni Komura na magbahagi sila ng mga aklat-aralin, ngunit ang isip ni Komura ay nakatuon na sa mga tainga ni Mi. Hindi nagtagal, habang ibinabaon ni Mi ang kanyang mukha sa libro, lumapit si Komura, sinusubukang sumilip, ngunit nahuli siya nito sa akto habang nagkukunwari siyang walang nangyari. Pagkatapos ng klase sa sining, habang sinisikap ni Komura na pakalmayan ang kanyang sarili, biglang ipinakita ni Mi sa kanya ang bago niyang butas sa tainga, na nagpataranta sa kanya. Ngunit pagkatapos ay ibinunyag niya na nagbibiro lang siya dahil wala siyang butas sa tainga, kaya tinanong ni Komura kung bakit mayroon siyang mga butil at ipinaliwanag niya na ginagamit niya ang mga ito bilang mga mata para sa flapjack octopus na IP present niya. Sa cultural festival, narinig ito. Tahimik na napagtanto ni Komura na ang cute at malikhaing panig na ito niya ang dahilan kung bakit siya espesyal sa kanya. At hindi tulad niya, siya ay isang walang laman at nakababagot na tanga lang na hindi dapat maglakas loob na sumubok ng mga cool na bagay tulad ng piercings. Sa sandaling yun, tiningnan ni Mi ang isang karayom at nagtaka kung ito ay ginagamit para sa piercings, ngunit binalaan siya ni Komura na huwag ay lapit ito sa kanyang mukha dahil hindi ito piercing gun. Nang sabihin ni Mi na sa tingin niya ay cute pero nakakatakot ang piercings, itinuro ni Komura na iminungkahi ng kanyang pamilya na magkaroon siya ng isa, ngunit inamin na natatakot din siya. Bigla, hinawakan ni Mi ang kanyang earlobe at itinuro na baka magmukha siyang cool na may piercing. Kapag natigilan si Komura sa pagkarinig nito, sinabi ni Mi na baka mali siya, dahil hindi niya makita ng malinaw, kaya umuwi si Komura na naghahanap ng mga ideya sa pagpapabutas, piercing, para sa mga baguhan sa Pinterest. Kinabukasan, habang patuloy ang mga estudyante sa paghahanda para sa cultural festival, nagreklamo si Mi na hindi siya makapag-stay pagkatapos ng klase dahil sa kanyang curfew. Iminungkahi naman ni Asuka na suwayin niya ito, habang nakikinig si Komura sa kanilang usapan. Gayunpaman, tumanggi si Mi, nagpapaliwanag na kung gagawin niya yun, mapapagalitan siya at hindi makakakuha ng kanyang koko kinabukasan ng umaga. Pagkatapos nito, humingi si Asuka ng mga voluntaryo na maaaring manatili hanggang alas 7 ng gabi, kaya itinaas ni Komura ang kanyang kamay, ngunit biglang muling nagtanong si Sumiya kung nahalikan na ba niya si Mi. Kaya sinubukan ni Komura na iwasan ang nakakainis na mapang istorbo, ngunit sumabat si Mi at sinabing maaari rin siyang maiwan hanggang alas 7 ng gabi. Narinig ito, nagtaka si Komura kung magiging maayos ba talaga siya at inisip ang posibleng dahilan kung bakit niya gustong maiwan. Nang maisip niya na baka sinusubukan nitong umuwi kasama siya, mabilis niyang pinawi ang ideya sa kanyang isip, na ikinagulat ng mga dalaga, na pagkatapos ay nagtanong kung ayos lang ba siya. Bilang tugon, sinabi ni Komura na sinusubukan niyang gisingin ang sarili niya.
Nang sandaling yon, iminungkahi ni Sumia na harapin nila ito tulad ng ginagawa ng totoong magkasintahan at mabilis na umalis. Kaya iminungkahi ni Komura na magsimula na sila sa trabaho, ngunit habang nagtatrabaho sila, napansin niyang tahimik si Mi. Nang tanungin niya kung maayos lang ba ito, ipinahayag nito na hindi pa siya kailanman nanatili sa paaralan ng ganito kahuli. Ilang sandali pagkatapos, naisip ni Komura na marahil ay dapat na siyang umuwi, ngunit nakita niya ang telepono ni Mi sa sahig. Kaya nang pulutin niya ito, napagtanto niyang puno ito ng mga missed call mula sa ina nito. Nang simulan siyang hanapin ni Mi, nagtago si Komura sa likod ng kurtina. Iniiwan ang telepono nito para makita niya ang mga missed call mula sa kanyang ina. Nang marinig ito, napagtanto ni Mi na malaking problema ang kanyang kinakaharap. Kaya't ipinagbigay alam niya kay Asuka na aalis na siya at nagmamadaling umuwi. Kaya kinuha ni Komura ang kanyang bag at sumunod sa kanya. Pagdating niya sa mga locker ng sapatos, nakita niya si Mi na nahihirapang hanapin ang kanyang locker ng sapatos. Bigla, sumuko siya at ang sapatos niya sa gym na lang ang sinuot. Kaya kinuha ni Komura ang kanyang sapatos sa eskwelahan at nagpasya na kailangan niyang isauli ang mga ito. Habang sinusundan niya ito, desperado siyang mag-isip ng dahilan na hindi siya gagawing tunog na sertipikadong stalker. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang maisip na kapanipaniwala. Bigla, nagsimulang umiyak si Mi sa gitna ng daan, kaya naawa si Komura sa kanya. Pagpasok ni Mi sa kanyang bahay, nagpasya si Komura na ibigay sa kanya ang mga sapatos kinabukasan at naisip niya na baka malungkot ito kinabukasan. Sa bahay ni Mi, habang pinapagalitan siya dahil sa pagiging huli at pagbalewala sa mga tawag, dumating si Komura dala ang sapatos at sinabing kaklase niya si Mi. Pagkatapos, inangkin niyang aksidente niyang nadala ang mga ito pauwi, na siyang naging sanhi ng kanyang pagkahuli, at pagkaalis niya, sinabi ng nanay ni Mi na kunin na niya ang hapunan niya. Samantala, umuwi si Komura na masama ang loob ngunit umaasa na makakakuha si Mi ng kanyang tsokolate kinabukasan ng umaga. Kinabukasan, nang dumating si Mi sa eskwelahan na suot ang kanyang salamin, nabanggit niya na nagkasingaw ang mga ito habang umiinom siya ng kanyang tsokolate, na ikinatuwa ni Komura. Sa araw ng cultural festival, habang binabasa ni Komura ang tala-arawan ni Mi, may isang lalaking sumulpot at ginambala siya. Ngunit bumalik siya sa pagbabasa nito dahil puno ito ng mga random na pangyayari sa araw-araw na nagbibigay sa kanya ng silap sa buhay ni Mi sa bahay. Pagkatapos, tiningnan niya ang flapjack octopus ni Mi at agad siyang natunaw sa sobrang cute nito. Nang marinig niya ang boses nito sa likuran niya, mabilis siyang lumayo bago siya mahuling papunta sa octopus. Noon din, napansin niyang nakatingin si Mi sa kanyang trabaho at bigla siyang nahiya sa kaunting na isumite niya. Maya-maya, nakita ni Komura si Mi na palabas at sinundan niya ito. Nang makita siya nito, inanyayahan niya itong umupo kasama siya at ibinunyag niyang nabasa niya ang kanyang tala-arawan at nakita niyang napakamaisip nito. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni Komura. Mi pagkatapos ay inilapit siya upang tingnan ang kanyang mukha, na ikinabahala ni Komura na baka may pumasok at mali ang intindihin ang lahat. Nang tiyakin niya sa kanya na nasa gym ang lahat, itinuro ni Komura na nakasuot na siya ng salamin. Kaya, tinanong ni Mi kung masyado siyang mapilit, ngunit sinabi ni Komura na hindi at tinanong kung bakit niya gustong makita ang mukha niya sa tuwing. Bilang tugon, sinabi ni Mi na nakakapagpakalma ito sa kanya, ngunit idinagdag na magpipigil siya sa paggawa nito. Agad, sinabi ni Komura na ayos lang sa kanya at umamin na gusto rin niyang makita ang mukha niya. Nang sabihin ni Mi na sige, dahan-daang inilagay ni Komura ang kanyang kamay sa mukha nito at tumingin sa mga mata niya. Pagkalipas ng ilang segundo, umiwas ng tingin si Komura bago siya matuno sa kinatatayuan niya. Pagkatapos nito, nagkomento si Mi na parang tatay siya dahil mabait siya kahit napasaway siya. Habang iniisip ni Komura kung na-father zone na siya, iniisip ni Mi kung hindi sila mapapahamak at iminungkahi na bumalik na sila. Pagkatapos ng cultural festival, tiningnan ni Komura ang isang survey tungkol sa kanyang plano na kailangan nilang sagutan. Kaya tinanong ni Mi kung ano ang gusto niyang maging. Nabigla, nagsimulang mag-buffer ang utak ni Komura nang matanto niyang wala siyang ni isang pangarap. Nang wala siyang maisip, tinanong ni Mi kung malamang na maging gamer siya, pero itinago ni Komura. Ang kawalan ng saysay ng pag-iral sa pagsasabing ito ay isang sekreto. Hindi nababahala, sinabi ni Mi na ibabahagi na lang niya ang kanya at nagsimulang mag-scroll sa kanyang telepono.
Doon, nakita niya ang kanyang preschool graduation album kung saan nakasulat na ang pangarap niya ay maging asawa ng kanyang tatay. Nang ipakita niya ang litrato, agad na nag-short circuit si Komura. Tapos, tinanong niya kung ilang taon na siya noon habang tahimik na iniisip na pakiramdam niya ay dapat siyang pagsabihan dahil sa ganoong reaksyon sa larawan ng batang Mi. Nahihiya, sinabi ni Mi na wala na siyang ibang ipapakita sa kanya. Kaya tinanong ni Komura ang tungkol sa kanyang mga pangarap, ngunit sinabi niya na gusto niyang magkaroon ng isda, na nagiging. Napagtanto ni Komura na tugma sila. Nang sabihin niyang gusto rin niyang magpakasal sa iba bukod sa kanyang ama, naalala ni Momura na nasa daddy zone na siya at nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanya. Bukod pa rito, sabi ni Mi na nag-aaral siyang maging mabuting asawa sa pamamagitan ng pagsubok ng mga bagong putahe. Nang ipakita niya ang mga litrato, sinabi ni Komura na mukha itong masarap, ngunit dahil hindi niya makita kung ano talaga ang gusto niyang kainin, tinanong niya kung ipinapakita niya ang kanyang kasanayan sa sining gamit ang ketchup, na ikinainis ni Mi bigla. Nang maglaon, sa bahay ni Komura, nakita niya ang luma niyang album sa preschool para tingnan kung ano ang pangarap niyang maging noong bata pa siya. Nang mapagtanto niyang gusto niya palang maging drone, bigla niyang naisip na siya ay talagang walang kwenta hanggang sa makilala niya si Mi. Kinabukasan sa eskwela, isinulat ni Komura sa kanyang survey na gusto niyang maging asawa ni Mi sa hinaharap, ngunit nang maisip niya kung gaano katanga pakinggan yon, mabilis niyang sinubukang burahin, pero dumating si Mi at nakita ang salitang asawa. Dahil curious, tinanong niya kung kaninong asawa ang gusto niyang maging, pero nagpanik si Komura at sinabing wala namang partikular. Nainis dito, bumalik si Mi sa kanyang upuan habang tinanong ni Komura kung maayos lang siya, pero sinabi niyang maayos siya. Sa klase sa pagluluto, napare si Mi kay Azuma, at habang nagkakasundo sila, nagsimulang maglabas ng matinding selos si Komura na parang isang sinumpaang artifact. Nang tanungin ni Haibushi kung ayos lang siya, nagkunwari si Komura na maayos ang lahat, ngunit lihim na ninais niyang matikman man lang ang cookie ni Mi. Habang walang iniisip na nagtatrabaho kasama ang kanyang kapareha, tahimik na nainis si Komura nang lumapit si Azuma kay Mi. Hindi niya alam, tinutulungan lang ni Azuma si Mi na ihulma ang cookie nito upang maging parang token ng arcade. Nang magkomento siya na magugustuhan nito ni Komura, biglang tinanong ni Mi kung sinabi ba niyang ibibigay niya yun kay Komura. Samantala, sa grupo ni Komura, napansin ni Hibouchi na nanginginig ito na parang makina na malapit ng pamaalya at nagtaka kung ayos lang siya. Samantala, nagkomento si Yasaka na baka hindi magandang ideya ang barya, dahil kamakailan ay tumakbo. Ubusan na ng token sa arcade at naiinis. Pagkarinig nito, naiinis si Komura sa kaibigan niya dahil sa pagtataksil nito at pilit na nakikinig kung ano pa ang sinasabi nila tungkol sa kanya. Nang tanungin ni Mi si Yasaka kung laging naglalaro si Komura sa arcade, ibinunyag ni Yasaka na nagiging seryosong-seryoso siya sa arcade. Habang nagtataka si Mi kung masamang ideya ang paggawa ng mga cookie na hugis barya, tiniyak ni Yasaka sa kanya na ayos lang yon. Saka naman, nagkomento si Azuma na mabagal pa rin siya kahit may salamin, na nagpalito sa kanya. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang cookie na ginagawa niya para sa isang babaeng gusto niya na kapitbahay. Dahil curious, tinanong ni Mi tungkol sa babae, kaya umamin si Azuma na may gusto siya sa mga mas matandang babae at ipinahayag na ang kanyang crush ay isang estudyante sa kolehiyo at sinusubukan niyang makuha ang atensyon nito gamit ang cookie. Pagkatapos, nang matapos sila, kinawayan ni Mi si Azuma bilang palem habang pinagpapawisan si Komura sa takot na mawala ang tanging magandang bagay na nangyayari sa kanya. Sa sandaling yun, tinanong ng mga kaibigan ni Mi kung ano ang pinag-uusapan nila ni Azuma, ngunit dahil ayaw niyang marinig ang pagbanggit nito ng matatamis na bagay tungkol sa isang mas gwapong lalaki, mabilis na umalis si Komura. Gayunpaman, nahabol ni Mi at hinawakan ang kamay niya para pigilan siya habang malalim ang paghinga. Sa sandaling yun, nagmadali si Komura upang kumuha ng tubig para sa kanya, at pagkatapos magpasalamat nito sa kanya, sinabi niya na mabuti na nakasuot siya ng salamin dahil hindi niya ito maabutin kung hindi. Paraan ng mabilis niyang paglakad. Pagkatapos nito, itinuro ni Mi na akala ni Azuma mabagal siya kahit may salamin siya. Nang tanungin niya si Komura kung sumasang-ayon siya, iminungkahi nitong umalis na sila. Noon din, inilagay ni Mi ang ilang cookies sa kanyang mga kamay. Biglang gaman ang kanyang pakiramdam habang ipinapaliwanag na gusto niyang ibigay sa kanya ang cookies dahil inakala niyang gutom na ito. Nang isipin siya ni Komura at kinuha ang cookie,
tinanong ni Mi kung mabagal ba talaga siya. Ngunit tiniyak ni Komura sa kanya na ang kanyang pagiging kampante ay isang magandang bagay. Kalaunan sa bahay, hindi maalis sa isip ni Komura ang throwback na larawan ni Mi at biglang nagtaka kung ano ang itsura niya noong mas bata pa siya. Kaya naglabas siya ng nakakahiya niyang mga lumang larawan at sinisisi ang nanay niya sa pagkuha ng mga ito. Kinabukasan sa eskwelahan, isa sa mga larawan ay nahulog mula sa kanyang libro, at pinulot ito ni Yasuka. Nang ipakita ito ni Yasuka kay Komura, nagmamadali siyang sinubukang kunin itong muli, at dumating si Mi sa eksena. Ipinakita naman ni Yasuka ang larawan kay Mi. Matapos pagmasdan ng ilang minuto, tinanong niya kung ano ang nasa larawan. Kaya ipinaliwanag ni Yasuka na isa yung lumang larawan ni Komura kung saan siya nadapa at dinudugo ang ilong. Sa pag-uwi nila pagkatapos ng klase, tinanong ni Mi si Komura kung gusto nitong dumaan muna sa parke para magsaya. Habang nagrereklamo siya na biglaan ito, sinabi ni Mi na kailangan niyang umuwi para kunin ang salamin niya. Habang wala siya, naisip ni Komura na baka magde-date sila, pero mabilis siyang natauhan. Nang bumalik si Mi, humingi siya ng litrato niya. Ikinagulat ni Komura, na nagtaka kung inanyayahan lang siya ni Mi para doon. Kaya nagpasya si Komura na gumanti dahil sa kanyang matinding reaksyon nang makita niya ang lumang litrato ni Mi. Noon din, napagtanto ni Komura na naiwan niya pala ang litrato sa eskwelahan, kaya ipinangako niyang ipapakita ito sa kanya kinabukasan. Nagtataka, tinanong ni Mi kung bakit siya nadapa sa litrato, at sinabi ni Komura na nagsasanay siya ng isang galaw. Hinimok niya itong ipakita sa kanya, kaya nanalangin si Komura sa kanyang mga ninuno para sa suporta. Sa kasamaang palad, hindi siya pinansin ng kanyang mga ninuno dahil napahiya siya. Sa kabutihang palad, sa kanyang ikalawang pagsubok, nagawa niya ng tama ang galaw habang kinukuhanan nito ni Mi ng video. Pagkatapos nito, tumakbo si Mi at kinuhanan sila ng litrato ng magkasama habang inaalok na ipadala ito sa kanya at sinasabihan siyang huwag ipakita kaninuman. Pagkatapos, nagpasya siyang subukan ng isang propeller move, ngunit natapos niya ang pagpapakita ng huling bagay na nais makita ni Komura. Ngunit si Komura ay dinyugo pa rin ang ilong. Kinabukasan, dumating si Mi sa klase na may bagong salamin, at nang itinuro ni Komura. Ito, sabi niya, mga salamin lang daw yun pang fashion na napulot niya lang nang hindi sinasadya. Hindi nagtagal, hinubad ni Mi ang salamin niya at pinasuot sa kanya. Nang mag-alinlangan siya, itinuro ni Mi na hindi naman marumi ang mga yon, kaya agad na isinuot ni Komura sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, pinakuha niya ito ng selfie para mas matingnan niya ng maayos mamaya, pero sabi ni Komura hindi niya magagawa yun sa klase, kaya sinabihan siya ni Mi na iuwi ang salamin at kinapkap ang bag niya para hanapin ang lalagyan ng mga ito. Nang buksan niya yun, nakita niya ang tunay niyang salamin. Kaya isinuot niya ang mga yun at sinabihan si Komura na panatilihin itong suot. Maya-maya, dumating si Maho at sinabi kay Mi na gusto niyang subukan ng isang bagay, kaya umalis si Mi kasama siya. Maya-maya lang, bumalik siya na may tirentas ang bahagi ng kanyang buhok, at nang makita ito ni Komura, humanga siya ng gusto sa pagkamalikhain ni Maho. Sa klase ng paglangoy, muling tinitigan ni Komura si Mi, kaya tinawag siya ni Yasuka. Ngunit mabilis niyang itinanggi na tinititigan niya ito. Mamaya sa tanghalian, may mga mumo ng pagkain si Mi sa kanyang buhok, at nang sabihin ito ni Komura sa kanya, nilugay niya ang kanyang buhok, kaya pinagsisihan ni Komura ang pagsasabi nito. Pagkatapos, nakatulog si Mi sa klase, at napansin ni Komura ang basa niyang buhok, kaya nang magising siya, napagtanto niya na basa ang kanyang aklat dahil sa kanya. Dahil dito, humingi ng tawad si Mi. Ngunit sinabi ni Komura na ayos lang. Sakto noon, nagpasya siyang atali ang kanyang buhok, kaya hiniling niya kay Maho na muling ipakita ang kanyang galing. Pauwi na sila, tinanong ni Mi si Komura tungkol sa paborito niyang isda, at sinabi niyang salmon yon. Sinabi naman ni Mi na gusto niya ang lumpfish, na nagpaunawa kay Komura na hindi siya tungkol sa pagkain ang pinag-uusapan. Nang maghihiwalay na sila, tinanong ni Mi si Komura tungkol sa paborito niyang damit pero sinabihan siyang huwag nang mag-abala dahil malalaman din niya. Kaya kumaway siya rito at umuwi, ngunit nang paalis na si Komura, nilapitan si Mi ng isang batang lalaki, na nagtanong kung natatandaan siya nito. Bigla, sumilip si Komura mula sa likod ng isang vending machine upang tingnan kung sino ang kanyang kalaban. Sinabi ni Mi na hindi siya makakita, at ipinaliwanag ng batang lalaki na magkaklase sila noong elementarya.
Nang makita ito, naisip ni Komura na kailangan na siyang umalis dahil magkakakilala lang naman sila. Kinabukasan, muling dumating si Mi na wala ang kanyang salamin, kaya inalok ni Kamura na ibahagi ang kanyang aklat sa kanya, at pinagsama nila ang kanilang mga lamesa. Nang maglaon, tinanong ni Kamura si Mi kung hindi pa rin niya matandaan kung nasaan ang kanyang salamin, ngunit sinabi niya na may nakilala siya mula sa kanyang elementarya. At bagamat sinabi niya ang kanyang pangalan, hindi niya matandaan ang kanyang mukha. Pagkatapos nito, nagtaka siya kung ang patuloy na paglimot sa kanyang salamin ay nakakaapekto na sa kanyang memorya. Ilang sandali pagkaraan, habang tinutulungan ang guro sa sining na magbuhat ng ilang kahon, isang kaklase na si Baki ang nagreklamo kay Komura tungkol sa kanyang mga contact lens at sinabing kailangan niyang gumamit ng patak sa mata. Tinanong naman ni Komura kung nakakalimutan ba niya ang kanyang mga contact lens, at tinanong ni Baki kung iniisip ba nito na siya si Mi. Pagkatapos, sinabi niya na baka hindi kailangan ni Mi yun ng ganoon kadalas at nagkomento na palagi itong umaakto na parang ama niya. Pagkatapos, inihayag ng guro na magbabakasyon na sila para sa tag-araw, ngunit pinaalalahanan sila na kailangan nilang mag-aral para sa mga entrance exam. Habang magkasamang umuuwi, itinuro ni Komura na kailangan nilang mag-aral, kaya tinanong ni Mi kung ibig sabihin noon ay hindi na sila masyadong makakapag-hangout. Kapag kinumpirma ito ni Komura at idinagdag na magbabakasyon siya kasama ang kanyang pamilya, nalungkot si Mi. Pinaalalahanan siya ni Komura na huwag kalimutan ang kanyang salamin, ngunit sinabi niya na mayroon siyang ekstrang nakatago kung sakali. Kinabukasan, dumating si Mi na suot ang kanyang salamin, at nang mapansin ito ni Komura, ipinaliwanag niya na nakita niya yun sa fitting room ng isang mall kung saan siya namili. Nang maglaon, naisip ni Komura na makakalimutan siya ni Mi kapag hindi na nito nakakalimutan ang kanyang salamin at nagtaka kung paano niya ito mapapanatiling alalahanin siya. Kaya sa kanilang pag-uwi, iminungkahi niyang dumaan sila sa parke. Pagdating doon, nagpasya si Mi na subukan ng mga baras, ngunit napagtanto niyang hindi siya nakasuot ng shorts. Sa pagkakataong ito, kaya't nagpasya siyang subukan ng duyan, ngunit dahil walang magiging kaibahan doon, nagpasya siyang maglaro sa slide. Pagkatapos, hiniling niya kay Komura na magkita sila sa tuktok ng slide, at sumama si Komura nang may pag-aatubili dahil masikip doon. Bigla, sinabi niyang gusto niyang tingnan ang mukha nito bago magsimula ang kanilang bakasyon kinabukasan, kaya ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa binata habang ginawa rin ng binata ang ganoon. Habang nagsisimulang tumindi ang sitwasyon, inalis ni Mi ang kanyang mga kamay mula sa binata at inilabas ang kanyang telepono upang ipadala rito ang larawang kinunan nila sa palaruan. Matapos pag-alitang ang sarili dahil sa pagpapawis, nasabik si Komura dahil mayroon si Mi na paalala. Kanya sa kanya. Kalaunan, sinabi ni Mi kay Komura na huwag siyang kalimutan, at habang tumalikod siya para umalis, hinawakan siya ni Komura at sinabing gusto niya ulit sa break, kaya tuwang-tuwa si Mi at sumang-ayon. Bigla nitong ipinaalala kay Komura ang isang alaala noong bata pa siya kung saan nakilala niya ang isang batang babae sa tindahan na sinusubukang tingnan kung magkano ang presyo ng isang ice cream. Matapos sabihin ang presyo, sinabi ng bata na mahina ang kanyang paningin. Dahil sa pag-aalala, tinanong ni Komura kung hindi siya nagsusuot ng salamin, ngunit sinabi niya na ninakaw ang mga ito ng isang batang lalaki sa kanilang klase, at nang sinabi niya sa kanyang tatay, sinabi nito na sinusubukan ng bata na maging asawa niya. Habang nalungkot siya tungkol dito, sinabi ni Mi na mabait siya, tulad ng kanyang tatay, at hiniling niya na sana pakasalan ng isang tulad niya. Ano ang tingin mo sa panlasa ni Komura sa mga babae? Ipaalam mo sa amin ang iyong saloobin sa mga komento. Kung gusto mo pa ng mas maraming video na tulad nito, mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood.